Nanay ni Suchen. Bumalik na kabataan. Anak, natapos na ang taon. Bakit hindi ka pa bumabalik sa trabaho? Mom at Dad. Tinanggal ako sa trabaho bago magpasko. Hanggang ngayon, wala pa akong nahanap na trabaho. Natatakot akong mag-alala kayo. Kaya hindi ko sinabi sa inyo. Bodong bata. Kung nawala ang trabaho, hahanap tayo ulit. Huwag mong bigyan ang sarili mo ng pressure. Tama nga. Nandito kami sa bahay. Magpakatatag ka at dahan-dahan lang sa paghahanap. Pwede bang hindi ka na kumain? Tara, asawa ko. Gagawa tayo ng pagkain para sa anak natin. Nga. Tara na. Mama, Papa. Huwag kayong mag-alala. Sigurado akong makakahanap ako ng paraan agad. Magtrabaho ng mabuti para kumita. Sa hinaharap, makakaranas kayo ng magandang buhay. Mabuti namang suklian ninyo ang mga sakripisyo ng inyong mga magulang. Ano itong bagay na ito? Hunyo 2026, lumang bahay ng pamilya Su sa Baishan Village. Ikalawang palapag, silid ng mga gamit. Natagpuan ang Yuan Dynasty na asul na porselana. Presyo sa merkado 2 milyong yuan. Ito ba ay hindi ang imbakan sa ikalawang palapag ng bahay namin? Bakit parang kakalipas lang ng taon? May balita na para sa buwan ng Hunyo. Baka nahawahan ng virus ang cellphone. Pebrero 28, 14 na 23. Si Suchen ay tapat na nagsabi sa kanyang mga magulang na siya ay walang trabaho. Habang tinitingnan ang mga anunsyo sa trabaho sa balkonahe, nakatrigger ang pag-install ng Future Newsly. Ito ay hindi virus. Ang ihisi na ito ay nagpupush ng impormasyon mula sa hinaharap. Kung totoo ito, maaari akong kumita gamit ang ihisi na ito. Wala nang problema sa trabaho. Maaari pa, nabigyan ng magandang buhay ang mga magulang. Totoo ito. Pareho ang bote at ang nakikita sa cellphone. Tama lang. Tay, magandang buhay na tayo. Darating na talaga siya. Pupunta na ako sa Antiguan sa bayan. Ibebenta ko itong florera para makakuha ng pera. Magandang araw. Gusto kong ibenta itong bagay na ito. Pakisuyo, tulungan niyo akong tingnan. Magbenta ng bagay. Alanan. Yung mga gamit mo sa bag na yan. Gaano kaya ito kahalaga? Hindi ba ito mga kalat na kinolekta mo lang? Akala mo makakalusot ka dito? Paano ka ba magsalita? Ito ay mga lumang gamit na nahanap sa lumang bahay namin. Hindi ito basta kalat. Tingnan mong mabuti bago sabihin. Ay naku. Bago pa ang luma. Yung kulay at disenyo nito. Kitang-kita. Mga peke na gawa sa masa. Mukha kang gusto lang ng pera. Nabali na ang ulo mo. Kumuha ng paninda mula sa kalsada. Para punan ang antigong tindahan. Mabilis, ayusin mo na at dalhin ito. Huwag magpaliban sa aming negosyo. Anong batayan mo para sabihing peke ito? Tingnan mong mabuti. Tiyak na ito ay lumang bagay. Anong batayan? Sa tagal ko na sa larangang ito. Ilang taon na akong nandito. Hindi ko pa rin malaman kung alin ang totoo. Kung patuloy kang ganyan, tatawagin ko na ang gwardiya. Lee. Bakit ang ingay? Sino ang nag-utos sa'yo na ganyan ang trato sa mga bisita? Ginoong Zhang. Andito ka na. Yung batang ito nagdala ng peking produkto sa tindahan at gusto magbenta. Pinapalayas ko na siya, ayaw pa rin niyang umalis. Nagsasagawa ng gulo dito. Si Suchen, matagal na nating kaklase. Ikaw ba iyon? Zhang Ting, nagtatrabaho ka dito. Ito ang aking tindahan. Nakikita ko ang bote na ito. Mukhang isang Yuan Dynasty na asul at puti na bote. Buong-buo ang hugis. Ang kulay ng asul ay maliwanag at purong-puro. Ito ay isang bihirang tunay na produkto. Xiao Li, masabi mo kanina na ito ay peke. Manager Zhang, hindi ko lang napansin dahil sa aking kakulangan ng mata. Ang pagkakaroon ng kakulangan sa paningin ay hindi dahilan. Bilang isang empleyado sa tindahan, hindi lang kulang ang iyong profesional na kakayahan. Huwag husgahan ang tao sa kanyang anyo. Pangungutya sa bisita. Ito ay ganap na hindi pinapayagan sa aking tindahan. Hindi ito katanggap-tanggap. Ngayon, agad kang humingi ng tawad sa Ginoong ito. Ginoo. Pasensya na. Hindi ko nakilala ang tunay na halaga. Hindi ko dapat kayong pagtawanan. Hindi ko dapat sabihin na peke ang bote nyo. Pakiusap, patawarin nyo ako. Sige na, sige na. Suchen. Pasensya na at napahirapan kita. Sandali lang. Sandali lang. Suchen, ang halaga ng bote mo sa merkado ay nasa 2 milyon. Mayroon akong seke dito na naglalaman ng 2 milyon. Sinsero akong bumibili. Ano sa tingin mo, maaari ba? Sinasabi rin sa API na maibebenta ito ng 200 milyon. Mukhang hindi nagsinungaling si Zhang Ting sa akin. Pwede na. Salamat, Zhang Ting. Hindi lang niya ako tinulungan sa problema, kundi binigyan pa ako ng patas na presyo. Karapatan ko iyon, Suchen. Matagal na tayong magkaklase. Siyempre hindi kita bibigyan.
At ang bote na ito, talagang isang magandang kayamanan. Swerte ko na nakuha ko ito. Esan, pagbutihin mo pa ang iyong profesional na kakayahan. Tratuhin ang mga kliyente ng patas. Huwag nang mangyari ulit ang ganitong bagay. Hindi ka na kailangang bumalik. Ginoong Zhang, tandaan ko na. Hindi na maulit. Alaynan. Oh, tama nga. May mga ganitong lumang bagay pa sa hinaharap. Maaari mo akong tawagan anumang oras. Bibigyan kita ng pinakamakatarungang presyo. Siyempre, tiyak na. Mom at Dad, may magandang balita ako para sa inyo. Bumalik na ako. Tia, Tito, bakit kayo nandito rin? Bakit? Hindi ba pwede pumunta sa bahay nyo? Chenner, bakit ka masaya? May nangyari ba? Nanay, yung luma naming bahay at ang vase, na nahanap ko, binili ko, at kumita ng 2 milyon. Sa hinaharap, hindi na tayo mag-aalala. Totoong kumita tayo ng 2 milyon. Chenner, hindi ka naman nanlilin lang sa amin, di ba? Ayos. Napakaganda. Ngayon tungkol sa trabaho mo, hindi na kailangang magmadali. Ang buhay namin ay pwede nang maging mas magaan. 200,000. Suchen, hindi ka ba talaga nag-iisip ng pera hanggang sa pagkabaliw? Sa bahay niyo na luma at sira-sira, walang mahahanap na mamahaling bagay. Baka nadaya ka lang. Nakuha ka ng peking tiket para lang lokohin ang mga magulang mo. Ito ang iyong nakababatang pamangkin. Kailangan maging matatag ka sa paggawa. Huwag palaging mag-isip ng masama o masamang paraan. Kung hindi ka makahanap ng trabaho, matutulungan ka ni Lolo. Maghanap ng trabaho sa construction site, kahit na nakakapagod. Pero ito ay lehitimong kita. Ang bigla ang 2 milyong ito. Parang delikado ito. Tia, Tito, totoo ang seki ko na ito. Ako ang nagbenta ng florera. Sa lumang tindahan ng antigong kaibigan ko. Sobrang totoo ito. Tingnan nyo nga. Walang pirma sa tseking ito. Sadyang peking seki ito. Bakit mo nagawa ito, anak? Gusto mo pang lokohin ang mga magulang mo. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Nais mo pang linlangin ang iyong mga magulang. Chenner. Ito, bakit walang pirma dito? Pwede kaya? Talagang peke ito. Hindi ito possible. Tiyak kong nakita ko siyang pumirma noon. Paano walang pirma? Sabi pa nila hindi ito peke. Cheque na walang pirma. Isa lang yung papel na basura. Tingnan kita. Niloko ka talaga. Pero ayaw mong aminin. Suchen, pasensya na. Habang inaayos ko ang mga resibo, napansin ko yung cheque na ibinigay ko sa'yo. Nakalimutan kong pumirma. Kaya nga ako bumalik para dito. Para punan ito para sa'yo. Tito at tita, pasensya na talaga. Sobrang busy kanina. Kaya, nakalimutan ko talagang pumirma. Pasensya na at nag-alala kayo. Yung vase na ibinenta ni Suchen, ay Yuan Dynasty na Qinghua vase. Talagang nagkakahalaga ito ng 2 milyong yuan. Totoo at valid ang seking ito. Tama ito. Tubig. Salamat sa iyo, Zhang Ting. Pasensya na at kailangan pang magpunta ka dito. Walang anuman. Ako ang may pagkukulang dito. CJ, hindi ko na kayo guguluhin. Uunahan ko na. Ay naku. Ay. Mag-ingat ka. Ay naku, ito. Ngayon, hindi na ito maaaring magkamali. Tia, Tio. Katatapos lang ninyong sabihin na ang seking ito ay peke. Na sinasabi kong gusto kong kumita, nababaliw na ako. At sinasabi pang ako'y nasa maling landas. Bakit hindi ka na nagsasalita ngayon? Chenner. Nababahala rin ang tita mo para sa'yo. Na baka nanloko ka. Para rin ito sa ikabubuti mo, Chenner. Chenner. Inaalala rin namin kayo. Kung totoo nga ang seke. Ayos na ayos yan. Nag-aalala ka sa akin. Bakit hindi ko makita ang pag-aalala? Ang nakikita ko lang ay panlilibak at pagmamaliit. Sabi mo kanina, sa lumang bahay ko, wala kang makita na mahalagang bagay. Sinasabi mo pa na hindi ako makahanap ng trabaho. At kailangan ko lang magbuhat ng mga ladrilyo sa construction site. Bakit hindi mo naisip na nag-aalala ka lang sa akin? Ah, ganun ba? May konting bagay lang ako sa bahay. Umalis na muna ako. Pasensya na kung pinabahala namin kayo ng mga magulang ko. Sa susunod ha, tiyak na magbibigay ito sa inyo ng magandang buhay. Sa bagong software na ito. Hindi na ba kayo mag-aalala na hindi kumita? Mabilis na balita. Marso 1-0, 2026. Ang lungsod ng Lingnan ay makakaranas ng napakabihirang malamig na panahon.
Ang mga kahel na sugar orange ay hindi nakolekta ng maaga, kaya bumaba ng 40% ang produksyon. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, malaki ang tataas ng presyo ng mga kahel na sugar orange. May 10 araw na lang, bago tumaas ng malaki ang presyo ng mga kahel na sugar orange. Talagang napakagandang pagkakataon ito mula sa langit. Gamitin natin ang pagkakataong ito para sa presyo na pagkakaiba. Halos doble ang pera na hawak ko para sa aking negosyo. Sa wakas darating na. Pero kailangan kong ubusin itong 2 milyon. Bibili ng kahel, hindi pwedeng mapagod. Tama nga. Kailangan ko munang maghanap ng mga katulong. Ang misteryoso mo naman. Bakit mo ako dinala sa pamilihan ng prutas? May interes ka bang gumawa ng malaking kita? Sugo. Dahil nandito na tayong lahat, ipapahayag ko na ang mahalagang bagay. Alam ko ang isang plano na. Manggagaling sa 2 milyon at magiging 4 na milyon. Sa oras na iyon, lahat tayo may kinikita. Kuya Su, sa mga kakilala natin noon, ikaw lang ang may maraming ideya. Huwag mo nang itago pa. Nagbebenta ng sugar tangerines ng muli. Diretso sa mamimili. Diretso sa magsasaka. Bumili ng mura, magbenta ng mahal. Kuya Su, ang galing mo. Huwag kang mag-alala, marami akong mga kapatid. Para sa mga tauhan. Aayusin ko yan. Ngayon, ang unang hakbang ay pumunta sa mga lokal na magsasaka ng prutas. Tanungin ang sitwasyon. CJ. Ginoo. Magkano ang iyong asukal na kahel? Pumili ng ilang magandang kahon. Ipadala sa hotel ng pamilya ko. Ayos, CJ. Pati mga pulubi bumibili na rin ng mga bagay-bagay. Hindi ito ang ex-girlfriend ko. At ang mayamang pamangkin na nakipaglandian sa kanya. Talagang masikip ang daan ng mga kaaway. Suchen. Hindi ito ibinebenta na piraso ang mga kahel na ito. Mukhang napunta ka sa maling lugar. Anong nangyari? Bumibili ng asukal na kahel. Nagmamalaki na mas mataas ang tingin sa sarili kaysa sa iba. Ay. Kamakailan lang kumita si Bosso ng 2 milyon. Anong masama sa pagbili ng kahon ng asukal na dalandan? Maaari bang itanong sa boss na ito? Gaano karami ang kailangan mo? Ginoo. Tanungin mo ang mga magsasaka sa paligid. Kung tama ang presyo, kukunin ko ang lahat ng mayroon. Hindi. Umaasa lang sa swerte para kumita. Akala mo may kakayahan ka na. Gumagawa ka ng mga ito. Negosyo ng pagbebenta ng surplus. Itong asukal na kahel. 10 o 12 piraso. Kakatapos lang ng bagong taon. Mas marami pa ang produksyon. Mas mababa ang presyo. Baby, anong silbi ng sinasabi mo sa kanya? Ano ang silbi niyan? Tama rin. Hinihintay kong makita kang lugi. Sa araw na wala ka ng pera. Tara. Tikman mo. Hindi na kailangan. Ginoo, tinutupad ko ang salita ko. Pag-usapan mo muna sa magsasaka ng prutas. Mayroon akong 2 milyong piso. Bibilhin ko lahat ng sugar oranges. Anong 2 milyon? Ay, CJ. Kuya, sundin ko ang sinabi mo. Kinausap ko na ang mga kalapit na magsasaka ng prutas. Tinitingnan kanila na maluwag sa pera. Sinasabi nilang dapat ibigay sa'yo ng 1 piso na mas mura. Nakipag-ugnayan ako sa malamig na imbakan sa lungsod. May lugar na para sa pag-iimbak. Tandaan mamaya, sabihin sa mga kapatid na pupunta sa iba't ibang mga taniman. Kapag nag-aani, iwanan ang ilang mga sanga. Mas mahaba ang shelf life. Naiintindihan ko. Sunod. Hintayin lang na maging tamang panahon. Kuya Su, tila ba nababasa mo ang hinaharap? Ngayong dumating ang matinding lamig ngayong taon. Maraming negosyante. Lahat sila ay nagmamakaawa na bumili sa amin. 1 piso at 80. 3 piso ang binili sa asukal na dalandan. Pagkatapos ay ibinenta agad ng 8 piso. 10. Mabilis na kalkulasyon lang. Ibawas ang gastos. Ito na ang aming netong kita ngayon. Kumita ng 2 milyong yuan. Suchen, parang kaya mong kontrolin ang panahon. Sobra ang sabi mo. Swerte lang talaga ako. Kumita ng ganito karaming pera. Lahat ng mga kapatid ay may bahagi. Bossu, ito ay isang maliit na regalo. Ang mga kahel na mula sa lungsod at bayan. Nasa iyong mga kamay. Gusto ko rin sanang makakuha ng bahagi. Ginoo Liu, naalala ko na. Noong nakaraan, sinasabi pa ng anak mo. Naghihintay ako na mabayaran ng walang kahit anuman. Pasensya na, Bossu. Mas malakas. Hindi kita nakita noon. Na ganyan ka kabagabag. Pasensya na, Bossu. Magandang bagay ang marunong sa negosyo. Ngunit kailangan ding ituwid ang anak. Mautasyen ay Mautasyen ang pagtuturo ni Bossu ang dahilan. Ang pagtuturo ni Bossu ang dahilan. ₱226 taon. Mula sa isang maliit na bayan, ang bagong teknolohiyang may kayamanan. How high technology. Nakapag-develop ng bagong uri ng chip.
Ang presyo ng stock ay biglang tumaas hanggang sa limitasyon. Boss Su. Ay naku. Hello, Boss Su. Ako ay mula sa lungsod. Ako ang may-ari ng Hao High Technology. Narinig ko na ang henyo na mamumuhunan na si Boss Su. Ay kapwa kami nagmula sa parehong bayan. Kaya't gusto kong dumaan. Kilalanin mo. Hao High Teknolohiya. Ito ang kumpanya na magiging matagumpay sa hinaharap. Walang pumapasok sa templo ng mga Diyos. Hindi talaga si Boss Zhou na bumisita sa akin, di ba? Sa totoo lang, gusto kong hanapin si Boss Su para humingi ng sponsorship kailala. Sa ngayon, ang kumpanya namin kailangan ng malaking pondo. Boss Zhou. Boss Liu. Maupo kayo. Serbisyo. Magdala pa ng 2 set ng mangkok at kubyertos. Hindi alam ni Boss Su. Si Zhou Hao na to ay nagtatayo ng isang tech company. Ngunit ngayong bagong taon, hindi na niya mabayaran ang mga empleyado. Sa tingin ko, malapit na itong magsara. Baka naman nilulubog lang ang pera doon. Mas mabilis pang lumubog kaysa sa pagtalo ng bato sa tubig. Baka nag-invest lang tayo. Mas mabilis pang lumubog kaysa sa pagtalo ng bato sa tubig. Tama si Boss Liu. Pero basta't makayanan natin ito. Kapag nailabas na ang produkto natin, lahat ng ito ay magiging maayos. Boss Su. Kumikita ka na ng ganito ngayon. Walang dahilan para mag-invest sa ganito. Mga delikadong industriya. Kung gusto mong mamuhunan sa mga tech stocks, irekomenda ko sa iyo ang Shengteng Weilei. Ang Shengteng Weilei ay ang tinaguriang ang pinakamalaking kumpanya na may potensya sa hinaharap sa lalawigang lingnan. Narinig ko na sa mga nakaraang taon. Patuloy na tumataas ang mga stock. Babae, tama ang sinasabi mo. Boss Su, sa totoo lang, hindi naman ako humihingi ng marami. Basta't ibigay mo sa akin ang investment. 1,500,000 lang sapat na. Mag-invest ako ng 3 milyon. Boss Su, bibili ako ng 3 milyong halaga ng stock ng Shengteng. Ilalagay ko ang 3 milyon na ito. Lahat-lahat. Sa Hao High Technology. Totoo. Talaga. Ay salamat. Salamat, Boss Su. Boss Su, nag-invest ka ng pera sa ganitong tao. Talagang nasasayang lang ang pera. Boss Liu, mukhang hindi tayo magkasundo sa ating mga prinsipyo sa negosyo. Sa susunod na pagkakataon, magsama-sama tayong muli. Ito, Mr. Ma, ihahatid ang bisita. Alaynan. Tara na. Enye. Hi. Ay naku. Naiintindihan ni Boss Su. Pagbalik ko mamaya, ibabalita ko itong magandang balita. Sa mga empleyado ko, kapag lumabas na ang produkto, kaagad kitang kukontakin. CJ. Eastside the way. Tungkol sa pagkita ko, mga kapatid na narito, tandaan ninyo ito. Huwag muna sabihin sa pamilya ko. CJ. Yung batang si Suchen, di ba nagbebenta siya ng asukal na kahel? Kumikita ng kaunting pera. Akala niya talaga na siya ay isang eksperto sa pamumuhunan. Sabi ko na nga, walang galang ang batang iyon. Sige na nga, kapag nailagay na ang 3 milyong puhunan, lahat sa loob. Tingnan natin kung paano pa siya kikilos. Ang bilis matapos. Akala ko abutin pa ng susunod na buwan. Talagang si Boss Su ang kailangan. Ang mga kapatid ko rito. Pagkakuha ng pondo, sobra ang sigla. Isang buwang trabaho. Natapos sa ilang araw lang. Kailangan pa rin magpahinga at magtrabaho ng tama. Hintayin natin kumita ang kumpanya. Mga kapatid, lahat tayo ay mga bayani. Alaynan. Impormasyon. Suchen, kamusta ka na lately? Hindi ba tumakas yung maliit na kumpanya? Sige, hulaan mo. Gusto ng tatay ko na imbitahan ka. Na dumalo sa ilalabas na produkto ng Shengteng ngayong gabi. Sabihin mo sa tatay mo na darating ako. CJ, sabihin mo sa tatay mo na darating ako. Boss Su, ngayong gabi, ang paglulunsad ng bagong produkto ng Shengteng. Sasali rin ang kumpanya namin. Sakto, maghahanda ako sa meeting para ipakilala ang mga produkto namin. Alaynan, tama, Boss Su. May mga bagay na ako ang nagpasya ng mag-isa. Ngayon, kayo ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya namin. May nilapitan akong tao para sa iyong kapanganakan at astrological chart. Binago ko ang pangalan ng kumpanya. Ngayon ay tatawagin itong Mingsu Teknolohiya. Kumuha ng kahulugan ng liwanag mula sa Mingsu. Sige, naiintindihan ko na. Pupunta na ako para ayusin ito. Boss Su, doon sa linya ng produksyon, biglang nagkaroon ng kaunting problema. Kailangan kong pumunta roon. Ang paglulunsad ngayong gabi. Maaaring mahuli ako ng kaunti. Alaynan.
Talagang magaling kang pumili ng lugar para mag-date. Lahat pumupunta sa sinehan. Ikaw pa. Dinala mo ako dito sa business launch. Hindi ako nag-iisa. Hindi ka sanay sa lugar na ito. Nakita mo na ang malaking eksena kasama ang tatay mo. Gusto kitang anyayahan. Tulungan mo akong magpatatag ng sitwasyon. Suchen, talagang nandito ka. Akala ko. Natalo ka sa iyong investment. Nalugi na. Nagtatago sa bahay at umiiyak. Ay naku. Huwag mong sabihin yan. Siguradong matatanggap ni Boss Su yan. Sa kabila ng ganitong antas ng pagkalugi, ito ay nagbigay lamang ng pagkakataon kay Boss Su na bumalik sa normal na buhay. Ngayong gabi, maglalabas ng bagong produkto ang Shengteng. Siguradong tataas ng malaki ang kanilang stock. Ang agwat sa pagitan natin ay lalo lang lumalawak. Sa tingin ko, mas mataas ang stock ng kumpanya ni Zhu Hao kumpara sa Shengteng. Hindi naman siya gumawa kundi nagbenta lang ng produkto ng isang beses. Akala niya siya na ang stock market guru. Taya ba? Taya na. Kung totoo ang sinasabi mo, dito ako sa lugar na ito. Magkakainis na parang aso. Sasabihin ko, gagawin ko. Salamat sa Shengteng Technology, sa kanilang teknolohikal na pagsulong, na itulak ang gasto sa chip, sa pinakamababang antas sa kasaysayan. Bilang isang matandang tagagawa, ang Shengteng ay may kumpletong teknolohikal na linya. Kahit na mabagal ang update ng Shengteng, pero walang ibang kumpanya sa lugar ang makakagawa ng ganitong hakbang. Bobo lang na tao. Narinig mo ba? Ngayon, ang Shengteng ay ang pinakamataas na teknolohiyang kumpanya sa merkado. Huwag magmadali, may isa pang narito. Mga kaibigan, ito ang huli nating kalahok sa araw na ito. Kumpanya na nagtatanghal. Ito rin ang aming mga tagapag-organisa, na may layuning ayusin ang huling pagtatanghal ng kumpanya. Ang kanilang mga produkto. May tuturing na isang revolusyon sa buong industriya. Tayo magbigay ng palakpakan. Para sa Mingzu Technology, nagdadala sa atin ng kanilang pinakabagong resulta ng pananaliksik. Ang chip na tinatawag na Zulong ay may abot kayang presyo at patuloy na pag-angat ng kakayahan. Nagbunsod ito ng paglabag sa monopolyo ng Shengteng Company sa buong industriya. Ito, yung mga bumili ng share sa kumpanya nila dati, talagang yumaman. Sobrang laki ng kita nila. Ngayon, ang stock ng Shengteng ay bumagsak ng malaki. Sigurado ka bang hindi ka magbebenta? O kaya, nais mo na bang isipin kung paano maging aso? Ano bang ipinagmamalaki mo? Alam mo ba? Ano ang ibig sabihin ng patay na kamelyo? Mas malaki kaysa sa kabayo. Iyan ang ibig sabihin. Kumikita ang ibang kumpanya. Anong ikinagagalit mo? Talagang ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Nawalan ka ng pera sa stocks mo. Bakit mo idinadahak ang galit mo sa akin? Paumanhin po, ang boss ng Mingzu Technology. Nandito po ba siya? Ikaw ang may-ari ng Mingzu Technology. Talagang bata at matagumpay. Suchen, napakahalaga nito. Press conference. Kung magpapatuloy ka dito, na nagpapanggap bilang iba at nagkakalat ng gulo, tatawagin ko ang seguridad. Paalisin mo siya. Su, naalala ko ang boss ng Mingzu Technology. Hindi ba ang apelyido niya ay Zhu? Seguridad. Nasaan ang seguridad? Dali, paalisin ninyo itong nakakagulo dito. Sandali lang. Anong ginagawa nyo? Zhu Hao. Talaga naman kayo ni Suchen ay parang ahas at daga. Tama bang humarang ka? Maniwala ka o hindi, ilalabas kita. Ang press conference na ito ay hindi tinatanggap ang Mingzu Technology namin. Zhu Hao. Tama. Ang boss ng Mingzu Technology ay ganito ang pangalan. Ginoong Zhu Hao. Maaari mo bang sabihin ang tungkol sa kumpanya? Ginoong Su. Mga ginoo at ginang, una sa lahat, nais kong magpasalamat sa taong ito na nasa tabi ko. Ginoong Suchen. Siya ang kasalukuyang representante ng aming kumpanya. Pinakamalaking stockholder. Kung wala ang kanyang suporta, hindi magkakaroon ng ganito ang aming kumpanya ngayon. Ginoong Zhou. Naging kilala ang Mingzu Technology ng isang iglap. Lumampas agad sa bilyong halaga ang market cap. Maaari po bang itanong, ano ang plano ninyo sa hinaharap? Unang hakbang na ito, kailangan talaga nating gantimpalaan ang palagi nating pinaniniwalaan at tulungan ang aming mga empleyado. Bumabalik at sumusuporta sa aming mga shareholder. At pagkatapos, gamitin ang aming teknolohiya, pumunta upang suportahan ang mas marami pang katulad namin, na may mga pangarap at may potensyal na mga negosyo. Boss Xiao Liu. Sinasabi mo ba na totoo pa rin ang mga sinabi mo? Ang mga negosyante ay may pagpapahalaga sa katapatan. Ayaw mo ring mapahiya sa harap ng marami, mga media at bisita.
Gusto mong ipaalam sa iba na ikaw ay isang taong walang tiwala at isang walang hiya. Awo, awo. Anak, anak. Gising, gising, gising. Magising ka na agad. Tingnan mo nga. Halika. Anak, tingnan mo. Sinasabi sa telebisyon, lahat ba ng iyon ay totoo? Anak, talagang nagpatayo ka ng kumpanya. Bakit kayo nagsisigawan ng ganito sa umaga? Ngayon, may malaking kliyente ang asawa ko na darating. Sama ka sa akin bumili ng mga gamit para maayos natin silang maasikaso. Balitang bagong taon. Taong 2026. Ang kilalang negosyante sa medisina na si Son Chayan ay nasa Su family sa bayan ng Baihe. Namatay dahil sa food poisoning habang bumibisita sa mga kamag-anak at kaibigan. Nasa edad na 49. Pangunahing pahina. Ayon sa investigasyon, si Son Chayan ay matindi ang allergy sa mansanas. Si Son Chayan, mahalagang kliyente. Ngayon, hindi pwede. Kailangan kong ipaalala sa nanay ko. Hindi pwedeng may mangyari sa bahay ko. Ginoong Son, pakiusap, pumasok po kayo. Hahaha. Why, Suchen? Tara na, tara na. Magdala ka ng tubig para kay Ginoong Son. Walang pakialam itong batang ito. Talaga. Hahaha. Yung iyon. Ganito ba ang usapan? Ikaw ang nagsabi. Yung hawak mo dyan. Isang proyekto sa pag-develop ng bagong gamot. Sino ang gumagawa nito? Kain muna tayo. Habang kumakain, huwag pag-usapan ang negosyo. Haha. Ay naku. Matagal na itong nakalagay kaya nagkulubot na ang balat. Kasama ng ibang prutas. Angkop ito para gawing juice. Wala kayong inihandang prutas, di ba? Anong pakialam mo? Ito ay para sa mga kagalang-galang na bisita. Halika, Ginoong Son. Kumain ka muna ng prutas para mag-init ang tiyan. Ito ay sariwang katas ng prutas. Subukan mo rin. Suchen, parang nagwawala ka na. Bata, parang hindi ka makatiis, ha? Humingi ka ng tawad kay Ginoong Son. Pasensya na. Pasensya na. Tio Son, ikinalulungkot ko. Nakita ko sa balita na ayaw niya ng mansanas. Kaya nagmadali ako. At kinuha ang sariwang mansanas. Sariwang mansanas. Zhu Zhongcheng, paano mo ginagawa yan? Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi ako kumakain ng mansanas? Ginoong Son, mataas ang nutrisyon ng mansanas na ito. Pero sabi ng doktor, isang mansanas araw-araw. Lumayo ba ang doktor sa akin? Sa tingin ko, ang doktor ang bumisita sa akin. Tungkol sa allergy ko sa mansanas. Hindi mo ba alam? Ikaw nga si Suchen. Sabi ko, ang pangalang ito. Bakit parang pamilyar? Ikaw ay taga Raccoon County namin. Bagong umusbong na natatanging batang negosyante. Ginoong Xiao Su, matagal ko na kayong hinahangaan. Napakabait ninyo. Walang anuman. Iniisip ko pa nga kung kailan. Tuturuan mo ako mag-invest sa stock. Hindi ko alam. May hawak akong isang order para sa transportasyon ng bagong gamot. Interesado ba si Ginoong Xiao Su na kunin ito? Anong Ginoo, Son? Ikaw po, anong tawag mo sa kanya? Sa ngayon, ang halaga ni Ginoong Xiao Su ay milyon-milyon na. Tawagin mo lang akong Boss Su. Hindi naman masyadong sobra, di ba? Ano? Siguradong. Tito Son, kakastart lang ng kumpanya ko. Sa larangan ng paggawa ng gamot, hindi rin ako masyadong pamilyar. Kaya, baka hindi ito malaki. Suchen, hindi ka pamilyar, pero pamilyar ang tiyuhin mo. Ipapaayos ni tiyuhin mo yan para sa'yo. Pamilya natin ito. Hindi problema ang pera. Suchen, hindi ka marunong sa negosyo. Alam ni uncle mo. Hayaan mong tulungan ka ni uncle. Tama. Sa tono mong yan, hindi alam. Akala ko ikaw yung tatay ko. Hindi kita palalampasin. Esan, Ginoong Son, hindi ko talaga kaya ang trabahong ito. Huwag mong sayangin ang oras mo. Mas mabuti pang humanap ka ng iba para gawin ito. Esan, naiintindihan ko na. Palaging bukas si Xiao Su sa mga tao.
bukas sa itaas. May isang malaking boss na dumaan dito sa amin. Gusto ni Xiaosu na magnegosyo. Pwede ko kayong ipakilala sa kanya. Ginoong Son, pasensya na sa aking pag-usisa. Ba't ganun? Darating ba si Ginoong Lin ng Lin? Bakit ang dami mong tanong? Sa buhay, dapat ayusin mo muna ang mga bagay na nasa iyong saklaw. Si Ginoong Xiaosu, pakiusap, samahan mo ako. Hindi ka ba susunod para maghatid? Hatid ng ano? Hindi mo ba naririnig? Si Ginoong Son kanina, ang ibig sabihin, ay hayaan si Suchen na mag-isa. Huwag tayong sumama. Tatanungin kita. No digest que no debasto Carla Manzana. Anong nangyari sa'yo? E di hindi mo naman na ipaliwanag ng maayos. Alam ko na, allergy siya sa mansanas. Balitang panahon ng bagong taon. Hulyo 15, 2026. Matagal nang dinaranas ang mga sakit. Ang presidente ng Lin Group na si Lin Qingfeng ay gumaling sa pamamagitan ng lunas ni Yunyu Dao. Nadiskubre na ang lihim na gamot na ibinahagi ng presidente Lin ay ang ihi ng bata. Lumabas na ang presidente ng Lin Group ay may kakaibang sakit at ang paraan ng paggaling ay sobrang simple. Ngunit walang may lakas ng loob na subukan. Hey Zhang Ting, anong kailangan mo sa akin? Gusto ng tatay ko na makapunta ka sa bahay namin. Mukhang may napakahalagang bagay na kailangan niyang sabihin sa iyo. Nandito na ako sa bahay mo. Kumusta, Tio Zhang? Ay naku. Dumating na si Xiao Chen. Magsimula ka ng umupo. Halika, umupo ka sa tabi ni Zhang Ting. Nasa loob si Tio Zhang. Tatawagin ko siya. Pwede si Su Chen. Sa mga araw na ito ang tatay ko. Lagi kang binabanggit. Kung hindi mo alam, iisipin mo pa na siya ang tunay mong ama. Pwede naman akong maging ganoon. Tingnan mo ang kapal ng mukha mo. Ayaw ko talaga magkaroon ng nakababatang kapatid na lalaki. Ganyan kaseryoso si Tio Zhang. Tinawag niya ako. Siguro nakikita niya na magaling ako. Gusto niyang ipakasal ang anak niyang babae sa akin. Umupo ka, Su Chen, umupo ka na. Huwag kang masyadong magalang. Xiaosu. May isang napakahalagang bagay akong nais pag-usapan sa iyo. Hindi ko alam kung sasang-ayon ka. Handa ako. Wala pang sinabi ang tatay ko. Handa ka ba sa ano? Maliit na Su. Noong isang araw bago kahapon, nakita ko kayo ni Sun Tian, kasama si Gi. Son, Tito Zhang. Hinahanap niyo ba si Gi? Son, may kailangan ba kayo? May kaibigan ako, na presidente ng Lin Group. Hindi siya maganda ang kalusugan nitong mga nakaraang araw. Tito, gusto kong ipatanong mo kay Gi. Son, kung maaari ba mula sa kanya, kumuha ng mga gamot na may diskwento, at ipapadala sa Gi. Lin pagkatapos ng ilang araw. Sige Tito Zhang. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Su Chen, malaking tulong ka sa akin, Tito. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang dalhan siya ng gamot. Dalhin mo na lang ako doon. Sa tingin ko si Ginoong Su, wala namang ganitong hilig, di ba? Ano ba ang iniisip mo? Ang ibig kong sabihin ay, kaya kong gamutin ang sakit ni Ginoong Lin. Ginoong Lin, ito po ang nais kong ipakilala sa inyo, ang alamat ng stock market. Hindi pa umabot ng isang buwan. Tinawag siyang pinakamahusay na kabataang tagumpay sa lungsod. Kumusta, Ginoong Lin? Ginoong Lin, ito ang anak kong babae. Zhang Ting. Umupo ka na. Ginoong Lin. Yung sakit mo, matagal na rin, di ba? Hindi pa rin gumagaling. Anong top tier na ospital? Mga kilalang doktor sa loob at labas ng bansa. Nakita ko na silang lahat. Hindi rin nila matukoy ang sanhi ng sakit. Alaynan. Kakatapos lang naming ipatingin kay Ginoong Lin. Talagang mahirap ang kaso. Ginoong Lin, narinig ko ang tungkol sa iyo mula kay Tio Zhang. Nabalitaan ko ang iyong kalagayan. Maaari kong gamutin ang sakit na ito. Ngunit, kailangan mo munang magtiis at humiga sa sahig. Walang galang. Paano mo naman nagawang pahigain si Ginoong Lin? Maari ko pong malaman, Ginoo. Saang medikal na paaralan ka nagtapos? Hindi naman ako nag-aral ng medisina. Kahit ang mga eksperto ay walang magawa. Ikaw na isang baguhan. Bakit ka pa nagpapanggap na isang payaso? Bata pa siya. Hindi tulad ng Pangulo ng Lin. Bigyan mo ng kalokohan ang iyong kapareha. Hindi naman ito makakapagpabagal sa anuman. Subukan mo lang, hindi ka mawawala ng kahit ano. O baka naman, nag-aalala kayo na magtatagumpay ako. At agawin ang inyong kabuhayan. Ginoong Lin.
Huwag niyong isiping bata pa si Suchen. Pero siya ay talagang, may maraming alam na paraan. Dahil sina Lolong Zhang at Lolong Sun ang nagrekomenda, hindi ako magdududa. Pero tama rin ang batang ito. Subukan mo lang, hindi naman mawawala. Sa negosyo, kailangan talaga ng espiritu ng pagsubok. Tama si Ginoong Lin. Ginoong Xiaosu, ano ang balak mong gawin? Ginoong Lin, pakisara muna ang iyong mga mata. Mag-iisip ako sandali. Ay, Etided, anong ginagawa mo? Bakit hinubad ng batang ito ang pantalon? Akala ko hindi ka marunong maggamot. Akala ko lang masama kang tao. Anong nangyayari kay Lodse? Yung batang ito, kakahubad lang sa'yo, ng aabuso. Ito talaga ang paraan ng pagpapagaling. Ang mga sintomas ni Ginoong Lin ay tanging ihi ng purong batang lalaki ang makakapagpagaling. Medyo nagmamadali ako sa pag-alis ngayon. Hindi ko nahanap ang batang lalaki. Sa tingin ko, pareho lang din ang aking pagiging matandang binata. Ginoo Lin, maniwala ka lang sa akin minsan. Gagaling ang sakit mo sa gamot ko. Noong nakaraang si Ginoo Sun, sinasabi pa na ikaw ay isang kabataang talentado. Pero sa halip, binubuli mo siya sa harap ng lahat. Chairman ng Lin Corporation. Nasaan ang security? Ano ang tunay mong layunin sa pakikipag-ugnayan kay Ginoo Lin? Ano ang tunay mong intensyon? Ginoo Lin, Chairman. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Batang lalaki, bigyan kita ng isang pagkakataon. Ito ay isang huling paraan. Ang paraang ito ay tila walang katwiran. Kung sinabi ko ito ng maaga, tiyak na itataboy na ako agad. Sige lang. May isa pang hindi magandang opsyon. Sige, sabihin mo, Xiaosu. Mabagal ang pamamaraang ito. Gumamit ng ihi ng bata para magluto ng itlog. Mas madaling tanggapin kung itlog lang ang kakainin. Sinamahan ni Guyo ang bisita. Ginoong Xiaosu. Dito po. Hindi kailangan ni Ginoong Lin ito. Mga hindi tamang paraan. Basta matutong gumamit ng mga lokal na remedyo. Ay naglakas loob ng magpraktis. Kung hindi lang mabait si Ginoong Lin, mukhang hindi maganda ang araw na ito. Mukhang kailangan ng lumabas ng pahalang sa bahay na ito. Ginoong Gu, dito na lang po ang ihatid. Ginoong Xiaosu, may isang bagay akong naisilingin. Ginoong Gu, bumangon ka na. Ikaw ay aking nakatatanda. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong kalaking regalo. Uncle Gu, tayo'y magkakilala. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Magandang batang si Su. Sana'y, maibahagi mo sa akin ang paraan ng paggawa ng espesyal na tieg. Kakaunti lang ang tao sa okasyong iyon. Hindi makapagpakita ng kahihiyan si Ginoong Lin. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Babalik ako at susubukan ko kay Ginoong Lin. Kapag nagtagumpay, tiyak na may malaking gantimpala. Dalawa kayo, hindi na ako magpapahatid pa. Tatay, nandito tayo sa harap ng hotel. Makakahintay ba tayo kay Boss Lin? Ano bang alam mo? Kahit hindi tayo makahintay, kailangan pa ring maghintay. Kapag naglabas ng hininga si General Lin, sapat na iyon para sa ating dalawa. Dalawa kayo. Naghihintay ba kayo sa akin talaga? Ah, naiintindihan ko na. Hindi kayo siguro naghihintay kay Ginoo Lin, ano? Yung matanda natin, wala siyang oras makipagkita sa inyo dalawa. Suchen, hindi mo siguro. Pumasok ng mag-isa, ano? Pinataws ka na, siguro. Hindi tulad mo ako. Walang kaalaman sa sarili. Sa sobrang lamig na ito, kung gusto nyo pang maghintay, maghintay na lang kayo. Uwi na ako. Salamat sa pagkain ngayon. Pakiimbitahan mo akong kumain.
Salamat sa pag-imbitang kumain ngayon. Salamat sa pag-imbitang kumain ngayon. Sa susunod ako naman ang mag-imbitasyon sa'yo. Gusto kong ikaw naman ang mag-imbitang kumain. Sa susunod ako naman ang mag-imbitasyon sa'yo. Gusto kong kumain ng inihaw na karne. Gusto kong kumain ng inihaw na karne, 1, 2, 3. Pinipili mo pa. Tama, ilang araw na walang balita. Sinabi ng tatay ko na itanong sa'yo. Makatotohanan ba yung bagay na iyon? Walang dapat ipag-alala, 123. Suchen, hindi ko sinasabi sa'yo. Araw-araw na lang ay naglalaro ng cellphone. Alam pa ng kapatid mo na magbasa. Nag-aaral pa siya. Swerte, kumita ng 2 pera. Hindi mo na alam kung sino ka na. Ang dali mong sabihin na pera lang yan. Bakit hindi ka kumuha kahit kaunti? Hindi ka balikas na mahilig kumuha ng pera. Tingnan mo si Suchen. Bilang nakatatanda, kailangan kitang kausapin ng ilang salita. Ang yaman sa espiritu ay mas mahalaga kaysa sa yaman sa material. Tingnan mo itong talentado sa pamilya namin. Kamakailan lang, hindi ba? Nakatanggap siya ng isang. Ano nga iyon? Parangal sa sining ng pagsusulat. Parangal sa sining ng pagsusulat. Kailangan kong matuto sa pinsan ko. Kahit tapos na ang libro, parang bago pa rin. Pwede pa rin akong magbenta. Makakatipid pa ako. Di ba? Yung katiwala ni Lin sa labas. Nakarating na sa magarang niyang sasakyan. Nandito na ngayon sa pintuan natin. Ikaw, kuya. Totoo ba ang sinasabi mo? Talagang dumating na si Lin. Bakit ako manglilin lang sa'yo? Bilis, lumabas ka at tingnan mo. Mahal, umuunlad na ang pamilya natin. Hindi ko akalain. Ito. Isang maliit na kompetisyon. Napakahalaga nito. Partikular na inutusan ako ni Ginoong Lin na dumaan. Sa kaliwang bahagi ay ang purong gintong estatwa ng kabayo, na nangangahulugang tagumpay. Sa kanang bahagi, ang kahon ng regalo ay naglalaman ng mga dahon ng dahong pautiya mula sa punong ina. Nais ko sa inyo ang tagumpay ng pamilya Su. Sagana at masigla. Ay naku. Nagastos mo talaga, Ginoong Lin. Pero milyon-milyong gastos. Ngunit ang pagkakaibigan natin, Lin, mas mahalaga pa rito. Milyon-milyon talaga. Talagang nagpapasalamat kami, Ginoong Lin. Kayo ang mga magulang ni Suchen. Nagkamali kayo ng akala. Si Suchen ay anak ng kuya ko. Yung anak na hindi maasahan. Tama. Kami ang mga magulang ni Zuyukai. Ah. Siya ang sumali sa inyong Lin Group. Isang patimpalak sa calligraphy. Nanalo ng premyo. Anong patimpalak sa calligraphy? Si Ginoong Su. Pasensya na talaga. Tingnan mo ang gulo nito. Nararamdaman ko ang iyong intensyon. Ginoo. Nagkamali ka ba? Ako ang ipinadala ng Lin para kay Ginoong Su, na maghatid ng regalo. Hindi ko kailangan ng turuan mo. Kailan ka ba? Naging ganito kakayahan? Bakit naman? Kilala ba ni Suchen ang mga tao ng Lin? Si Chairman Lin ay mas mabuti na ang kalagayan. Siguro ay okay na siya. Mas mabuti na siya. Kailangan pa rin. Magpasalamat kay Xiao Su. Kapag may oras ako, tiyak na dadalhin ko ang regalo. Para magpasalamat ng personal. Hindi na ako mag-aabala pa. Kamakailan, ang Lin Group ay magdaraos ng isang event tungkol sa pagkilala ng Jade. Kung interesado si Little Su, pwede kang pumunta. Tiyak na pupunta ako. Sino ba ang pinapagyabang mo dyan? John Cheng. Hindi mo ba ito nakikitang kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, ewan ko kung magkano na ang kinita ni Suchen. Hindi rin natin alam kung saan siya kumuha ng mga artista. Para guluhin tayo. Baka naman yung Golden Horse na iyon, pinahiran lang ng ginto. Iyon ay mura lang talaga. Kaya nga sinasabi ko, mas matalino pa rin ang asawa ko. Sabi ko na nga eh, paano naman pwedeng makilala si Chairman Lin? Kahit na mura lang talaga. Di ba, ilang araw na ang nakalipas, sinabi ng matanda. Gusto mo bang kumain ng longjing hipon? Sakto lang ang gamit. Marso 25. Magdaraos ang si Lin sa lungsod ng isang paligsahan sa pagsusugal ng Jade. Para maging patas ang paligsahan, ang mga organizer ay naglagay ng numero sa bawat bato. Bigla ang nasorpresa si Stonehash 16 na. Sa kabila ng paglabag sa record, nakuha niya ang kampyonato.
Dati ay wala naman akong masyadong interes. Pero nasa mukha na ang sagot, walang dahilan para hindi pumunta. Tama nga. Itong jade na ito, para gawing regalo kay Sangting. Ayos na ayos para sa kanyang kaarawan. Suchen, dapat alam mo rin ang tungkol sa paligsahan na inorganisa ng pamilya Lin. Ang Old Horse recognizes Jade bilang paghahanda sa kasal. Sabi nila, ngayon ay pwede nang diretsong dalhin ang kahit ano. Tinawag mo ako, dahil sa tingin mo ba na, kung pagsasamahin natin, ang swerte natin, mas dadami ito, hindi ko gusto ang sinabi mo. Anong swerte naman? Sana kahit papaano ay natutunan ko. Isang teknik mula sa tatay ko. Pagtingin sa Jade, hindi naman mahirap. Hintayin mo lang, sabay tayong maghahanap ng pera. Numero 16 na. Tunay nga, ang aktibidad na ito ay ginanap ng maraming araw. Hanggang hindi pa Marso 25, hindi pa kukunin ng tao ang bato. Suchen, ang ibabaw ng batong ito, mukhang hindi maganda. Sabi ng batong ito, nakakapagsalita ito. Anong sinasabi niya? Sinasabi niya, ito ang buong lugar. Pinakamahalagang bato, ay may isang tanga dito, nakikipag-usap sa bato. Maliit na bato. Sabihin mo sa akin, nasa loob mo ba, ay Emperor Green? Suchen. Ito ay event na inorganisa ni Lin. Kaya ka rin dapat nandito. Akala nila hindi nila alam na ikaw rin ay may apelidong Lin. Anong karapatan mong sabihin sa akin? Ako ay kumakatawan sa Liu pamilya. Na tumanggap ng imbitasyon mula kay Lin mismo. Na ipinadala niya, hindi katulad ng isang daga na pumasok ng palihim. Malinaw na isang masayang araw ito. Bakit mo kailangang magulo dito? Maniwala ka ba na mamaya, huhulihin ka ng mga tao ni Lin? Si Lin. Huhulihin ako. Ginoong Gu. Siya ang taong ito. Nanggulo dito. Palayasin mo na siya. Anak ni Liu Fushang. Ako to. Ang karapatang pumasok mo, hiniling ng ama mo para sa'yo. Kung magpapatuloy ka pa dito, na nananakit sa aming mga bisita, sisigaw ako ng tao, ihahatid ka palabas. Siya. Mahal na bisita. Ginoong Su, ay inanyayahan ng aming chairman, ng personal. Ito. Oh. Suchen. Ay naku, Ginoo Su. Ako kanina yun. Hindi ko nakilala ang tunay na tao. Mabilis ang dila. Napatik ako. Sige na. Sa espesyal na araw na ito, ayoko nang sirain ang kasiyahan. Tapos na ang usapan na ito. Huwag nating ikahiya si Chairman Lin. Magpapaalam muna ako sandali. Master Wang, tingnan mo nga ito. Anong klase ng material ito? Ginoong Wang, tingnan mo itong hawak ko. Magkano kaya ang halaga nito? Sino si Ginoong Wang? Kaaway siya ng tatay ko sa trabaho. Pero, sa larangan ng Jade, talagang may talento siya. Sabi-sabi sa bilog, kaya niyang makita ang tunay na kalikasan ng Jade. Ang misteryoso naman. Naku, swerte ko na. Magandang Jade. Gandang Jade talaga. Ice type. High water. Sun green. Ginawa bilang pendant. Halaga ay milyon. Sino bang batang ito? Sobrang swerte. Libre na nakuha ang Jade ng Baifang. Talagang pinalad siya. Karaniwan lang. Sa tingin ko, wala itong kasing ganda sa hawak ko. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Binabati si Ginoong Liu. Ang iyong Ice type green jadate ay nakabasag ng pinakamataas na record ng halaga sa event na ito. Ang jadate na ito na nagkakahalaga ng milyon ay ngayon ay iyo na. Narinig mo ba, Suchen? May ilang bagay na hindi pwedeng sabihin lang basta-basta. Kailangan mo ng opisyal na pagsusuri. Suchen, sa tingin ko, itong bato mo ay isa lang talagang sirang bato. Tama si Ginoong Liu. Ang hawak ng Ginoo na ito, mula sa balat ng bato, ay isang basura lang. Mahal ko, hindi mo ba sinabi na ibibigay mo ito sa akin? Ito, Ginoong Liu, yung jade na hawak mo, pakitingnan nga. 500,000, paano kung ibigay ko sa'yo?
Mahal, makinig ka sa akin. Yung batong ito, huwag kang mag-alala, hindi ito mahalaga sa'yo. Hintayin mong palitan ito ng pera. Bibilhan kita ng malaking bahay. Sige na. Ang galing ni Ginoong Liu. Kasama niyo po ang ginang. Talagang masisiyahan siya. Ha ha ha. Zhang Ting, ibinigay ko ito sa iyo. Hindi naman masama. Hintayin mong dalhin ito. Magandang alaala rin ito. Sister, talaga namang hindi ka mapili. Yung bagay na iyon kung ibibigay mo sa akin. Sobra na ang dumi sa ibabaw nito. Tulungan mo akong hiwain ito. Kung hihingi ka sa akin ngayon, mamaya magbibigay ako. Marahil, maaari kitang bigyan ng kaunti. Tama na, Su Chen. Ngayon ay nagkukunwari kang isang payaso. Para makuha ang aking atensyon. Nakakatawa talaga. Ang galing mo talaga. Nagpapanggap kang maganda sa sarili mong mukha. Alam mo sa sarili mong puso. Ako na may milyon-milyong yaman. Hindi na kita tinitingnan. Pero nakatali ka pa rin kailiw tao. Sa baluktot na punong kahoy na iyan. Hindi ka ba talaga nagsasabi na kayo ay tunay na mag-ibig? Sa tingin ko siya ay tunay na nagmamahal sa pera. Tama rin naman. Hindi na rin siya bata. Dapat samantalahin ang kabataan. Para kumita pa ng mas marami. Ikaw. Huwag nang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Si Boss Su ay magaling. Pero, kailangan mong aminin na sa pagsusugal ng bato. Hindi ka magaling. Ganun ba kahirap? Ay, mukha kang hindi maganda. Dahil ito sa batong ito. Nasira ito sa pagputol. O baka natuklasan. Na wala namang laman dito. Kahit na hindi pa lumalabas ang resulta ng pagsusuri. Ngunit sabi ng mga eksperto sa likod, na ito ang pinakamagandang bato. Nakatama at nakabangga. Kahit 10 buhay ko, hindi ko kayang bayaran ito. Ano bang ginagawa ninyo? Hindi ba't sinasabi na si Liu Tao iyon? Siya ang pinakamaganda, di ba? Ginoo, totoo nga ito. Guro Wang, tingnan mo kung anong jade. Hayaan mong tingnan ko. Ilagay mo na ang batong ito sa mesa. Huwag na huwag itong mabangga. Pumasok ako sa industriya ng jade. Sa loob ng maraming taon. Hindi ko pa ito nakita. Hindi ko pa nakita ang ganito. Sa lahat ng aspeto ay masasabi na ito ay isang dekalidad na jade. Glass type. Mataas ang kalidad. Emperor green. At walang bitak. Walang bulak at walang dumi. Ito ay materyal na para sa mga Diyos. Guro Wang, bakit mo kami pinapaliwanag niyan? Walang kwenta ang mga sinasabi mo. Kami ay mga amateurs lang. Hindi rin namin maintindihan. Sabihin mo na lang sa akin. Ito. Magkano ba ang halaga nito? Hindi sigurado. Ang bagay na ito, kapag medyo inayos, nagsisimula na sa milyong halaga. Ano? Milyon? Ang batang ito, ay malaki ang kikitain. Yung jade na iyon na nagkakahalaga ng 100 milyon, ay sapat ng ikagagalak ng iba. Hindi ko inakala, na may eksperto dito. Ilang 10 milyon, ibigay mo sa akin. Hindi ko alam kung paano gagastusin. Boss Su, may paraan ako. Tutulungan kitang ibigay ang regalo na ito. Sigurado ako, makatwiran ang presyo. Zhang Ting, gagawa ako ng isang pulseras para sa iyo. Ito ang tunay na mabuting lalaki. Regalo na nagkakahalaga ng milyon. Ibibigay ko agad kapag sinabi mo. Ito talaga ang totoong gawa. Hindi tulad ng iba. Bumili ng bahay, pero hindi isusulat ang pangalan ng babae. Para saan ba ito? Paano? Ayaw mo ba? Sobrang mahal nito. Kahit na, hindi pa kita naging girlfriend. Hindi pwedeng tumanggap ng ganitong kamahal na regalo. Ito ang tunay na mabuting babae. Palitan mo na sa iba. Matagal nang masaya. Dalhin mo. Hindi ka ba nag-birthday? Ako kasi. Sinasabi ko tapos na. Kung hindi mo tatanggapin, magagalit na ako. Alaynan. Narinig ko na si Boss Xiao Su ay naglabas ng isang napakamahalagang jade. Boss Xiao Su, hindi ko alam kung nais mo na magtrabaho sa aming punong tanggapan ng Lin bilang isang walang gaanong trabaho. Ganito yun, Boss Su. Kami ni Chairman Lin nagdaos ng event na ito para malaman kung sino ang pinakamabuting swerte na tao. Pagdating ng panahon, magtatrabaho ka dito.
Walang kailangang gawin. Ang sahod ay sa inyo. At personal na pag-uusapan kasama ang chairman. Bukod pa rito, para sa inyo, si Chairman Lin, ay isang mahalagang bisita. Maganda. Sa ibang araw, tiyak na bibisita ako sa inyong kumpanya. Saan po nanggaling ang sinabi ninyo? Ang pagdating ninyo sa Lin Group ay isang karangalan. Nagbibigay liwanag ito sa amin. Ito po, ay ang aming ECC card ng Lin Group. Sa ilalim ng Lin Group, lahat ng mga kumpanya, ay maaaring gamitin ito. Ngayon ang ika-6 na po na kaarawan ng iyong lolo. Saan ka ba naglilibang? Bumalik ka na para kumain. Bumalik ka agad. Ang tatay mo, hindi talaga marunong magsalita. Batiin mo si Chairman Lin para sa akin. May mga bagay pa sa bahay. Uwi na muna ako. Hoy, saan ka pupunta? Maghugas ka agad ng kamay. Dali, kumain na. Marso 27, 2026. Tingnan ang detalye. Inanunsyo ng Shuxiao Real Estate ang pagkalugi. Shuxiao Real Estate nagdeklara ng pagkalugi. Tingnan ang detalye. Tingnan ang detalye. Tingnan ang detalye likod ng bula ng ekonomiya. Tingnan ang detalye nagdulot ng sunod-sunod na pagbagsak. Tingnan ang detalye maraming pre-selling na bahay ang naging abandonado. Maraming pre-selling na bahay ang naging abandonado. Hindi natapos ang pagde-deliver. Ganito ang mundo ngayon. Mahirap bumili ng bahay. Kahit bumili, lugi pa rin. 8. Pinapagawa mo sa pamilya mo ang salu-salo para kay dad. Sobrang hindi naman ito makatarungan, di ba? Dito lang sa bahay, nag-setup ng ganitong lamesa. Tama. Biyenan. Hindi mo ba sinabi dati? Sa hotel sa bayan ba? Sabi ni tatay mismo. Magtipid tayo. At saka, ako mismo ang nagluto. Para sa paboritong pagkain ni tatay. Yung Dragon Well Shrimp. Paano mo masasabi? Papa rin ay nagretiro mula sa pabrika. Matandang opisyal. Sige na. Gawin na. Gawin na, magtipid tayo. Utos na gawin. Yung hipon na may longjing tiya. Kahit saan pa man, palabas o sa loob. Mas mabuti pang kumain sa bahay. Isang tanda ng pagmamahal ito. Tatay, alam kong nag-aalala ka sa pera. Ang saan ng longjing na may hipon ay binili ni Suchen. Hindi naman ito mahal. Suchen, huwag nang tignan pa. Ang laki-laki mong kahon. Konti lang ang tsaa. Matagal nang naubos. Yung mga bagay ko, hindi mo basta-basta pwedeng galawin. Suchen, di mo alam na maliit ka lang pala ang ulo. Saksude, sabi na nga. Ngayon ay kaarawan ng lolo mo. Hindi mo lang alam kung saan ka nagpunta para magpakasaya. Saang lugar ka nagpunta? Lolo, totoo, problema ko talaga ito. Inimbitahan ako ni Lin na pumunta sa lungsod. Sumali sa isang event tungkol sa Jade. Talagang nahirapan akong tumanggi. Tungkol dito, nakita ko pa nga sa cellphone ko na ang Lin ang nag-host nitong event. Basta't sumali ka lang, makakakuha ka ng isang piraso ng Jade. Si Suchen, nasaan ang iyong Jade? Ipakita mo sa amin para makita namin. Ibinigay ko na. Ibinigay ko na. Wala ka namang girlfriend. Walang asawa. Kanino mo ibinigay? Hindi mo dapat pakialaman yan. Siguradong gusto ng babae yon. Hindi lang matanggap ng kuya ang pride niya. Kaya hindi binigay. Nagpanggap lang na mayaman kahit wala. Ikaw na walang kwentang tao. Pati mga Jade binibigay mo pa. Naku. Huwag masyadong magsalita. Suchen. Mayaman ka na ngayon. Nasaan si Tito? Tinuruan ka rin ba niya ng mga karanasan sa pamumuhunan? Ngayon, ang perang hawak mo na sobra, pwede kang bumili ng bahay. Hindi bibili. Anak ka talaga. Hindi pa tapos magsalita si Tito mo. Bakit ka nakisali? Ang pera na kumikita pa sa pera ang tamang daan. Ipapasa ni Tito sa'yo ang kanyang karanasan sa pag-ipon. Sa pamamahala ng pera, hindi ka makikinig. Ang pamilya ni Tia, parang isang mapagkunwaring soro sa isang manok. Hindi tapat ang intensyon. Ay. Ayos lang, ayos lang. Nasaan si Suchen? Sabi niya nakakainis ako. Bibigyan ko lang ng kaunting puna. Alam mo ba ito? Shuxiao na real estate. Ngayon ay malakas ang takbo nito. Bumili ka ng bahay. Siguradong tataas ang halaga nito sa hinaharap. Ang bayaw na ito kamakailan lang. Pera sa kamay. Hindi sapat ang kita. Maaari ka bang manghiram ng kaunti? Bumili tayo ng isa pang bahay. Di ba? Tio, kung sakali, yung Shuxiao Real Estate, ekonomiyang bula, hindi magtatagal, ay babagsak na. Naniniwala ka ba? Yung real estate ni Shuxiao,
na ekonomiyang bula, hindi magtatagal, ay babagsak na. Naniniwala ka ba? Anong sinasabi mo? Shuxiao Real Estate. Paano naman ito babagsak? Kung sakaling bumagsak ito, ilang tao ang nandoon sa likod, na may utang, lahat sila ay mababangkarote. Impossible, impossible. Nakakatakot na salita. Su Chen, kung ayaw mong magpahiram, hindi na kita pipilitin. Bakit mo sinasabi yan? Huwag marunong mag-manage ng pera. Lalong maubos ang pera kapag ginagastos. Walang pera. Maaari kayong mangutang online o sa bangko. Napakaraming paraan para kumita. Gusto nyo pang mangutang sa akin. Walang iba kundi, gusto lang ninyong mangutang at hindi magbayad. Hindi ko alam kung sino ang hindi nakakaintindi. Ngayon ko lang, sinasabi ng diretsyo. Ngayon ko lang ilalantad ang totoo. Pagkatapos ng 7 araw, ang buong Shenxia o real estate ay ganap na babagsak. Tia, yung bahay na hawak mo, magmadali kang ibenta ito ngayon. Pwede pa tayong kumita ng kaunti. Anong kalokohan yan? Ganyang kalaking kumpanya. Sabi mo lang, magkakaroon ng banggaan, magaganap. Ganun lang. Kung ayaw mong magpahiram sa amin ng pera, huwag na makialam. Mangungutang kami para bumili ng isa pang bahay. Mahirap kumbinsihin ang mga siraulo. Kumpleto na ang mga putahe, Ginoo. Ito ang paborito mo. Dragon well na hipon. Sayang naman, ang ganitong magandang tsaa, ginagamit pa nga ito pang luto. Bakit ka nasasaktan? Gamitin mo na lang yung kaunting tsaa na ito. Kung kinakailangan, isang beses lang. Ibabalik ko na lang ang pera sa'yo. Ganun lang. Saalang naman iyon. Pag nakakuha ka na ng pera, lalo kang naging kuripot. Ang tsaa ay mula sa Lin. Ipinadala ito ng chairman. Kayo ang magbabayad, hindi niyo sigurado kung kaya niyong bayaran. Su Chen, kilala mo ba ang Lin? Chairman Lin. Aamin ang pamilya namin. Si Su Chen ay may magandang kinabukasan na. At nakilala pa si Chairman Lin. Ang galing. Noong araw, isa sa mga kaibigan ko, ay nakilala rin si Chairman Lin. Ako ay nagkaroon ng pagkakataon na makapunta roon. Tikman ang tsaa na ibinigay ni Chairman Lin, na kanyang ipinadala. Ay naku, yung lasa niyan. Hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Yung matanda na nakainom ng tsaa buong buhay niya, na naadik na sa ganoong paraan. Naadik na sa ganoong paraan. Anong klaseng elixir ito? Tatay, nagbibiro lang yung batang to, binibiro ka lang. Naniniwala ka pa rin. Anong kakayahan niya? Para makilala si Director Lin. Ako ba'y nagbibiro? Basta mapapayag lang natin si Lolo. Tikman mo itong plato ng hipon. Tingnan kung maganda ang tsaa. Malalaman mo na, tungkol sa tsaa na ito. Ito ay mula sa akin. Isang piraso ng pagmamahal ng aking apo. Tungkol sa longjing na hipon. Ang tsaa ay para sa lasa lamang. Kung masyadong marami ang ilalagay, maging pag-aaksaya na ito. Simin, ikaw ang gumawa ng ulam na ito. Nasaan na yung dahon ng tsaa na iyon? Saan mo ito nailagay? Nandito. Nasa basurahan sa kusina. Dalhin mo na ang basurahan. Alaynan, ito ang amoy. Dad, kung gusto mo, paipatin si Su Chen sa parehong tindahan. Bibili na lang siya ulit para sa'yo. Ay naku, nagawa ng malaking gulo. Ang amoy na ito, ay katulad ng, minsan kong natikman noon, yung punong dahong pao, ay eksaktong pareho. Ang bagay na ito, ay halos 16,000 isa bawat gramo. Ang ganda ng tsaa na ito. Ginamit mo pang lutuin. Ha? Itong maliit na bagay, ang mahal-mahal. Batay sa timbang, gagawin kong 1 buong kilo. 10 milyon ang ibibigay ko sa iyo. Tia, magta-transfer ba tayo? O gagamit ng card? Su Chen, ito ay ang iyong tiyahin. Isang pamilya tayo. Bakit pa tayo mag-uusap na parang ibang pamilya? Hindi ko naman sinabi iyon. Pabayaran sila. Sila mismo ang nagsabi niyan. Lolo, dapat gusto mo. Kapag hinanap mo si Ginoong Lin, tutulungan kita. Ngayon, dahil kay Lolo, hindi ako makikipagtalo sa inyo. Su Chen, kilala mo ba ang Lin Group? Si Chairman Lin. Ngayon, inimbitahan niya ako na pumunta sa panayam ng Lin Group. Pagdating ng panahon, kapag hindi ka makahanap ng trabaho pagkatapos ng graduation, maaari kang lumapit sa akin. Halika, halika. Kain na tayo.
Lahat ng ulam ay malamig na. Anak. Yulin One Sales Office. Bakit mo ako dinala dito? Hindi ba ito yung dati? Matapos mong ibenta ang antigong bagay. Sabi mo ba dadalhin kitang bumili ng bahay? Wala akong gaanong oras nitong mga nakaraang araw. Parang ito. Lahat ay mga villa. Kaya ba nating bumili nito? Anong nangyayari? Hindi ba sinabi mong hindi ka bibili ng bahay? Bakit nandito tayo? Pupunta sa kabilang side sa Comfort Siao na ahensya ng pagbebenta. Tia, dinala ko si nanay para bumili ng villa. May opinion ka ba? Kapatid, sinasabi mong hindi bibili sa Comfort Siao na apartment. Pero ang balak ay bumili sa bayan. Magandang villa. Tama na yan. Kahit na, mayroon kang ilang daang libo. Dito, mawawala rin yan sa isang iglap. Anak. Ang mahal ng mga bahay dito. Hindi madali ang kinikita mo. Huwag mo agad ubusin. Hindi ba? Ang Yulinwan na ito ay pag-aari ng pamilya Lin. Ilang milyong halaga lang iyon para sa mga mayayaman. Maari din itong tawaging pera. Talagang dinala ko ang nanay ko dito para bumili ng villa. Kung hindi kayo naniniwala, maari kayong pumasok at tingnan. Ang buhay ng mayayaman, talagang iba. Maligayang pagdating sa Yulinwan. Ginoo, ito po ang mainit na tuwalya. Ginoo, dito po kayo. Kumusta, boss? Dadalhin ko po kayo para makita ang mga presyo ng bahay. Tingnan natin kung paano mo tatapusin ito. Ang pinakamahal ninyong villa. Aling set ito. Bossu, Bosson. Dadalhin na kita ngayon. Magpasalamat tayo sa pagbisita. Suchen, sobra ka na ba sa pagpapanggap? Kung wala kang pera, wag na mag-aksaya ng oras. Nagtatrabaho ang tao. Ginoo, pwede bang kunin ko ang susi sa likod? Hayaan mong dalhin kayo ng aking kasamahan para tingnan ang bahay. At tingnan mo muna ang kontratang ito. Sige, ganito na lang. Lanzai, pumunta ka muna at maglingkod. Yung kliyente na iyon, gusto niyang makita dito. Pinakamataas na klase ng villa. Yung pamilya na iyon, halatang taga-probinsya. Lanchi, matapos mong makita ang bahay, tandaan mong linisin ng maayos ang bahay. Alainan. Sa amin. Pero, totoong binili namin. Isang malaking 200 square metro na apartment mula sa Shoxiao Real Estate. Isang malaking flat. Sir, ngayon dadalhin kita para tingnan ang bahay. Alam ko na. Anong klaseng trabaho ang ibibigay nila sa akin? Na may magandang kapalit ba? Sir, hindi niyo ba balak bumili? Hindi na ako magpapatingin ng bahay. Sabihin niyo lang sa akin. Kung pwedeng bilhin, okay na. Kung pwedeng bilhin, diretso na akong magbabayad gamit ang card. Nakakita tayo ng mayamang boss. Kung makukuha natin ang kontratang ito, maliligtas ang utang ng kapatid. Kung kayang bilhin, syempre bibilhin. Ayos. Magbayad tayo gamit ang card. Pwede ba itong gamitin? Hahaha. Suchen, saan mo nakuha ang game card na ito? Ipakita mo kung may lakas ka. Nagpapanggap na i-gift card. Hahaha. Bro, nalilito ka ba? Saan mo ito nakuha? Nakuha mula sa basurahan. Hahaha. Bakit? Hindi mo rin kilala ang card na ito. Ginoo. Sa antas ko, hindi ko pa ito maabot. Tutulungan ko kayong makipag-ugnayan sa itaas. Pakiusap. Anong nangyari? Sabi ng kliyente, ayaw na niyang tumingin. Nagbigay ang kliyente ng kakaibang card. Sabi niya, gusto niyang bilhin ang pinakamahal na mansion. Pinakamahal. Jayang Lansi. Kailangan mong kumita ng malaki. Ang kondisyon ay, hindi makatagpo ng taong. Baliw na ginagawang bank card ang laruan. Hahaha. Habang nagtatrabaho, tawa-tawa lang. Anong klaseng asal ito? Nakakita sila ni AJ ng kakaibang tao. Manager. May ibinigay na kakaibang card ang bisita. Sabi ay bibili ng bahay. Sumama ka sa akin para tingnan. Magandang araw, Ginoo. Ang apelyido ko ay Zeu. Ako ang manager dito. At ang pangkalahatang namamahala. Ginoong Zeu. Dapat alam mo na.
Ang Yulin 1 ay pag-aari ng pamilya Lin. Gino. Kaya siguro makakatipid tayo ng maraming oras sa pagpapaliwanag. Kilala mo ba ito? Su Chen. Dumating na ang manager dito. Tingnan mo, paano ka pa magpapanggap ngayon? Manager Zhao, hindi kami kilala nitong tao na ito. Sino lang kami, mga kamag-anak lang sa malayo. Dumaan lang kami para magpasalamat. So kayo po ay mga bisita espesyal. Patawarin ninyo kami sa hindi maayos na pagtanggap. Ginoo, alin sa mga bahay ang napili ninyo? Agad kong babayaran ito para sa inyo. Talaga sanang may balak akong bumili. Ngunit ang ilan sa mga hindi ko kilalang kaibigan ay masyadong maingay. Paalisin ang tatlo. Pakiusap, lumabas kayo. Ingat, hindi na kami maghahatid. Sige po. Ginoo. Ang villa sa Yulin 1 Center ay nabili na para sa inyo. Matapos ang paglilinis ng team ng bahay, pwede na silang pumasok at mag-occupy. Mga papeles at iba pa. Ako na ang bahala mag-asikaso niyan. Xiao Jiang. Ihatid si Ginoong Su. Miss Jiang. Dito na lang ang abot, ayos na iyon. Sige, magpatuloy ka sa mga bagay mo. Salamat, boss. Bumili ng bahay sa ilalim ko. Kung hindi mo naman alintana, gusto ko sanang imbitahan ka sa hapunan ngayon. Hindi ako sanay kumain sa labas. Kayo mga kabataan. Mag-enjoy kayo sa labas. Ma, ingat ka. Sasakyan na lang kita pa uwi. Alaynan. Kung si Ginoo Su hindi makapag-drive, pwede kang sumakay sa sasakyan ko. Siguro hindi pa nakasakay si Ginoo Su. Sa ganitong mura na sasakyan, parang hindi pa niya nasusubukan. Mga bagay na ito, basta magagamit, ayos na. Walang masyadong hinihingi. Ito ay kaunting pasalubong ko. Sana ay tanggapin ito, Ginoong Su. Hindi ko alam kung paano ang naging karanasan sa tindahan kanina. Sana ay nasiyahan si Ginoong Su. Bumili lang ng bahay. Kain ka na naman ang paanyaya. At regalo pa ang dala. Naiilang na ako. Mahigit kalahating taon na akong naghahanap ng trabaho. Walang gaanong resulta. Ang pagdating ni Boss Su, ang nagligtas sa akin sa matinding problema. Kung hindi ka biglang dumating, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Malapit lang ang bahay namin dito. Kung curious si Boss Su, sama mo ako pataas para tingnan. Malalaman mo na. Pasensya na, Boss Su. Medyo magulo sa bahay. Dalawamput-apat oras may nakatalagang tao para alagaan, tulungan, kumain, maghugas, at mag-ehersisyo. Inirerekomenda ang buong pahinga at paggamot para sa mga nakatayo, naglalakad, o nangangailangan ng suporta. Walang dapat gawin na anumang pisikal na trabaho at mga gawain na nangangailangan ng pagtayo o paglalakad. Inirerekomenda ang kumpletong pahinga at paggamot. 24 na oras na espesyal na pangangalaga upang matulungan sa pagkain at pagligo. Ito ay sa kapatid ko. Lumaki kaming magkasama. Siya. May utang siya sa sugal. Walang kakayahang magbayad. Nabasag ang kanyang mga binti ng mga nanghuthot. Ganyan nga ang iniisip mo. Ako, ang kapatid na babae. Ngayon, hindi lang ako dapat magbayad ng kanyang mga gastusin sa medisina. Kailangan ko ring tulungan siyang magbayad ng utang. Kaya, ang iyong pagdating, talagang nagpapasalamat ako. Boss Su, gusto ko ring ipahayag ang aking saloobin. Umaasa rin ako na si Boss Su, kapag gusto nang bumili ng bahay, ay maisip ako. Hindi na kailangan ganito. Sa attitude mo sa opisina ng bentahan, kahit na hindi ka gumawa ng kahit ano, makikilala pa rin kita, dahil sa iyong kakayahan. Ako. New Year News Aces. May panibagong balita. Marso 25, 2026. Sa Raccoon County, gamit ang palusot na paglalaro ng baraha, isang iligal na kasino ang nasamsam. Ayon sa may-ari ng kasino, ang mga tila random na numero sa makina na nananalo ay talaga palang gawang ng programa sa likod. Ang numerong panalo ay dahil walang nanalo sa jackpot. Ang may-ari ng kasino sa huli ay inireport at nahuli.
Pumunta ang kapatid mo. Sa bagong bukas na kasino sa bayan. Tama. Gumastos siya ng mahigit 20,000 roon. Tinatayang pumasok lahat iyon sa bulsa ng may-ari. Yung may-ari ay may isang imported na makina na ipinagmamalaki sa publiko na sinumang makakuha ng tamang numero ay makakakuha. Ibang mga turista na naglagay ng pera. Bata pa ang kapatid ko, hindi siya marunong. Ipinuhos lahat ng pera niya. Ay, Ginoong Su, napakayaman ninyo. Siguradong marami kayong koneksyon. May paraan kayo, parusahan yung may-ari niyan. Yung mandaraya na negosyante, lahat ng panlolokong negosyo niya, lahat ginagawa niya sa mga kapitbahay at kababayan natin. Bukas pupuntahan ko siya. Nagawa mo yung malaking negosyo na yun. Dapat binibigyan ka na ng pahinga ng leader. Okay, sa oras na iyon, ikaw ang magiging sekretarya ko. Sama ka sa akin. Alaynan. Itong boss na ito, anong gusto mong laruin? Inirekomenda ng kaibigan. Titingnan lang ng basta-basta. CJ, basta tingnan mo na lang. Alaynan. Boss, may dumating na biktima. Ikaw, bantayan mo siya ng mabuti. Kuya Zhu, sayang talaga. Ilang araw na akong tumataya. Ilang beses nang halos tama. Kung tama lahat ang numero, panalo na iyon ng jackpot. Mukhang hindi na si Kuya Zhu. Ayaw nang maging pinakamayayamang tao sa Raccoon County. Zhu UK, hindi ka umuwi nitong mga araw na ito. Tapos pumunta ka lang dito para maglibang. Ang kapal ng mukha mong magtanong pa. Nagsara na ang shock sa real estate. Dito na ako nagtatago. Gusto mo pa akong habulin para magpasaya? Wala. Pumunta rin ako dito para mag-enjoy. Gusto kong subukan ang proyekto mo. Zuji, nasa kamay mo. Hindi na masyadong marami ang natira. Hayaan mong subukan ito ng mayamang boss. Itong boss na ito, mukhang mayaman talaga. Baka naman, talagang mapapabagsak nitong makinang ito na kumukuha ng pera. Sa huli. Boss, pwede mo bang ipaliwanag kung paano ito laruin? Ay, hindi na kailangan. Matutunan mo lang ito sa 2 beses na paglalaro. Walang iba kundi pagbili ng isang hanay ng mga numero. Pagkatapos suriin, ayon sa bilang ng magkaparehong numero. Palitan ng gantimpala. Matalino ang boss. Sa proyektong ito ko, ang prize pool ay naipon na. Halos 500,000 na. Kung manalo po kayo, boss. Iyan ay nagpayaman na sa isang lugar. Ha ha ha. Sige, maglagay ako ng ilang taya. Hey, nahuli na si Wen. Eh, boss. Sayang, lahat ng taya ay kulang ng kaunti. Boss, pumili ng isa pa. Mas malaki ang sansa manalo. Sa pagkakataong ito, huwag kang mag-atubiling. Kung hindi, para ka lang sa iba. Ginoong Su. Sige, maglaro na lang tayo ng kaunti. Huwag mauto. Hindi talaga tayo pwedeng manalo ng grand prize. Lahat ng mata nakatingin sa akin. Susunod, gagamit lang ako ng 5 numero para makuha ang pangunahing premyo. Parang naging regular na ito sa atin. Itong palabas, araw-araw may nakatayo dito. Inaakala niyang makakakuha siya ng pera mula sa makinang ito. Ibig sabihin, ang maliit na boss na ito, akong akala niya ay henyo sa matematika. Mayroong 6 na numero. Bawat numero, mula 0 hanggang 99, may 100 uri ng pagbabago. Alam mo ba, ilan ang mga kombinasyon nito? Walang silbing resibo ito. Kahit may tamang numero. Meron. Pinapawalang bisa lang ang maling kombinasyon. Sa madaling salita, ito ay isang laro na umaasa lamang sa swerte. Kaya ang swerte ko ay mabuti. Boss, wag nang magpatumpik-tumpik. 5,000 bawat taya. Diretso na lang, sabihin mo kung gaano karami ang bibilhin mo. Dapat sana ay 25,000. Ngunit ngayon, isip-isip ko. Mas okay na kung isang beses lang tayo magpapadraw. Kung natakot ka, ibig sabihin natakot ka na. Bakit ka pagagamit ng mga walang kwentang dahilan? Ang ibig kong sabihin ay, isang sugal lang. Pwede ka nang manalo. Haha. Talagang kakaibang pangyayari ito. Kung manalo ka sa isang beses lang,
Ibibigay ko sa'yo. Pwede bang hatiin mo sa akin? Ako, kuya ko. Hindi ako ganun kalabis. Ngayon, kung manalo ako ng pangunahing premyo, sa makinang ito, yung mga nakagamit na, lahat may bahagi. Nasa puntong ito na tayo ng usapan. Saka ko na lang maagang batiin ang boss. Sana yumaman ka. Bless you. Ang tiyak mo naman. Akala ko may nagbigay sa'yo. Nakatanggap ng panaginip na may numero. Naalala ko ang grupong ito ng mga numero. Nang ipinasok ko ito sa makina kahapon. Kulay abo ito. Ipinapakita na ito ay naipagpalit na. Noong panahong iyon, sinabi pa ng boss na may problema ang makina ng pagpili ng numero. Boss, pwede ko bang piliin itong mga numerong ito? Pwede. Totoo, panalo agad ako sa isang beses. Boss, pwede na akong mag-claim ng premyo, di ba? Isara mo ang pinto. Ito. Ang apelyido ay Du. Ikaw ba? Ay handang magsalita pero hindi tinutupad. Lahat kayo, tumahimik kayo. Ang lugar na ito, ay naayos ko na mula taas hanggang baba. Ngayon ay walang sinuman. Ang makakakuha ng kahit isang sentimo mula kay Dugo Ang Fa. Maliit na boss. Kung manalo ka ng maliit na premyo, ako si Dugo Ang Fa. Hindi naman ako taong walang puso. Pero itong malaking premyo, kung gusto mong makuha ito, nakasalalay pa ito sa kapalaran mo. Kung sapat ba ang tapang mo? Hindi kayang magpatakbo ng kasino. Nakalock ang tanging winning number sa likod. Ito ba ay hindi panlilin lang sa lahat? Hindi ba't ito ay panlilin lang? Tama. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Kayo, gusto mo bang mamatay? Hayaan mo akong tignan. Yung gustong mamatay, iba ang tao. Hayaan mo akong tignan. Yung gustong mamatay, iba ang tao. Sino ka? Na may lakas ng loob. Sa teritoryo namin, ang yabang mo. Nye. Sino ka ba? Nasaan ang namumuno dito? Ginoong Gu. Nandito siya. Haha, nandito siya. Buwisit na bagay. Ito ay Linz. Si Ginoong Gu ang paborito ni Director Lin. Anong nangyari sa isip mo? Nagmamalaki ka pang lumapit dito. Maganda ang alaga mong aso. Hindi. Kulang ako sa pamamahala. Nasaan na si Zhang Jing, ang lokal na leader? Nakikipag-usap ako kay Ginoong Gu. Huwag kang makialam. Ginoong Xiao Su. Naiintindihan ko na. Sinasabi mong may mga tao na nagtatayo ng iligal na sugal. Talagang seryoso ito. Ginoong Xiao Su. Ito ay ang espesyal na bisita ni Ginoong Lin. Ginoong Su Chen. Ang ibig niyang sabihin ay ang ibig sabihin ng Lin. Ikaw ay tao ng Lin. Itong si Lao Du ay natamaan na ng bakal. Nainis niya ang tao ng Lin. Tapos na ang magagandang araw. Kahit na alam ko na mayroon siyang AFC card ng Lin. Pero hindi ko inasahan. Nakilala pa pala niya si Chairman Lin. Ginoong Su, ako'y nagkamali sa hindi pagkilala sa inyo. Ibabalik ko po ang inyong pera. Lahat sa inyo. Paalam mo muna ako. Hindi ka nagkamali. Na-realize mo lang. Malapit nang magsara ang tindahan mo. Ginoo Su, may nakakatanda sa taas, may nakabababa. 10 miyembro ng pamilya. Nasa akin lang ang inaasahan nilang kitain para makakain. Akala mo ikaw lang may kamag-anak. Alam mo ba na may ilang tao na niloloko mo itong tusong negosyante? Kahit sa taglamig, hindi makakain ng mainit na pagkain. Hindi pa makakain. At ikaw ay tinatawag na maliwanag at matapang ang pagtanggap sa panlilinlang. Sa pera na niloloko mo. Si Xiao Su. Tungkol kay Lin, sino ang nag-aproba sa kanya? Bumalik ka. Tiiyak na malalaman ito. Si Du Guangfa. Nagbukas ka ng kasino ng walang pahintulot. Ilegal na negosyo. Ngayon, kukunin ng pamilya Lin ang iyong tindahan. At isusumit ang lahat ng iyong ilegal na kita. Wu, Ginoong Gu. Ginoong Gu. Ginoong Gu.
Ginoong Su, talagang maraming salamat po sa inyo. Sa tulong ninyo noon, ang perang na-scam noon, ay naibalik na ng buo. Huwag mo nang banggitin ang salamat. Isa kang taong may konsensya. Kahit sino ay tutulungan mo. Ginoong Su, sa susunod, kapag nakalabas na ang kapatid kong lalaki sa ospital, yayain kitang kumain sa bahay namin. Ha? Nasa balita ka pa nga. Bida sa paglaban sa sugal. Narinig ko na. Tinulungan mo ang lungsod. Nasirain ang isang underground na pugad. Marami akong pangalan. Tinawag mo ako para dito. Wala ka namang kailangan sa akin, di ba? Pero sa tingin ko, hindi ito magandang balita. Ikaw ba ay bulati sa tiyan ko? Anong klaseng bulati ito? Kailan ka pa ako tinawag na may magandang balita? Gusto kitang yayain kumain. Maganda ba yon? Tama na. Tutulungan kitang harapin ang mga kamag-anak. Harapin lang talaga ang mga kamag-anak. Huwag nang magpaloko sa mga walang kwenta. Ay naku. Aking mabuting kapatid. Aking mabuting kapatid. Tulungan mo ako. Pagkatapos ng tagumpay. Kakain kita. CJ, gusto ko ang salitang ito. Mayaman ako sa ganitong paraan. Tutulungan kita sa pagpapasaya ng lugar. Magiging kampante ka na. Sir Bosuchen, handa na. Walang plano ang operasyon ko. Naintindihan ko. General Zhang Ting, ang aming target ay ang iyong tiyahin at ang anak ng iyong tiyahin, si Song Jaya, at ang asawa ni Song Jaya na si Lu Dibiao. Ang target ngayon ay pigilin silang magpakitang gilas sa pagmamahalan. Maganda ang mood mo. Tuwing taon, pumupunta sila sa bahay ko. Pag nakita nila ako, agad nilang gagawin ang combo. Nakakainis na talaga. Gusto mo ba? Huminga ka muna ng malalim, maghanda. Handa na ako. Pasok na. ₱226. Sa isang bahay sa Raccoon County, nagkaroon ng malagim na insidente. Si Song Jaya ay may hawak na kutsilyo sa bahay at sinaksak ang kanyang kasintahan. Ayon sa investigasyon, nakakalungkot ang kwento. Ang lalaki ay nananakit ng asawa. Binigyan ng babae ng salamin na singsing. Uminom ng sobra at nakipagrelasyon sa kapitbahay. Sila ay tinawag ng mga netizen na tadhana na magkasama. Bakit ka tumatawa? Di ba? Naisip mo na ako ang magiging girlfriend mo. Sobrang saya ko. Hindi. Pasok na tayo sa loob. Panoorin mo ako. Siguradong mapapahiya ka. Alaynan. Inay, sabi mo noong huli, ipapadala kita. Bumalik ang boyfriend. Ngayong taon, nagdala siya ng isa para sa'yo. Ako si Suchen. Anak na babae. Maganda ang panlasa. Ang gwapo ng boyfriend na nahanap. Bata pa masyado. Nakapagsimula ka na bang magtrabaho? Ay naku, ang gwapo mo lang. Pero hindi naman pwedeng kainin yan. Suchen. Siya ang tiya ko. Yung nasa tabi niya ay pinsan kong babae. At ang asawa ng pinsan ko. Kumusta? Tawagin mo na lang akong Debiao. Ay naku, ngayon ba ito? Ang lalaking hindi naninigarilyo. Walang gaanong kakayahan. Kami ni Debiao, nagtatrabaho sa isang dayuhang kumpanya. Ilang taon na sahod, ay nakabili na ng bahay sa bayan. Suchen, saan ka nagtatrabaho? Sa Lins sa lungsod. Pinsan. Alam mo ba, ang Lins ay isang malaking kumpanya. Mahusay si Suchen sa trabaho, kaya siya mismo ng chairman. Ang personal na kumuha sa kanya. Kaya, maganda ang pamilya Lin ah. Sa totoo lang, ang sobrang mahusay na lalaki, hindi rin naman maganda, di ba? Nasa kanya ang lahat ng pera. Madaling mahulog sa ibang babae, at mawala. Maliit na Su, kapag kasama mo si Tingting, sino ba ang nag-aasikaso ng pera? Siguro nakita nyo na, noong nakaraang panahon, Ginoong Lin, nagsagawa ng aktibidad ng pagbibigay ng jade. Noong panahong iyon, medyo pinalad, ang jade na nagkakahalaga ng 10 milyon. Naisip ko noon, na gusto kong bigyan ang aking minamahal na babae, ng isang walang hanggang pulseras. Kakatapos lang naming magpakasal. Ganito rin. Panahon ng pag-ibig nga. Talagang nami-miss ko iyon. Tama si Debiao. Tingnan mo ang mga bata ngayon. Kapag nagmamahalan. Napakadramatiko. Pero pag nagpakasal na, napapansin mo. Na hindi ito angkop. Na hindi rin ito angkop. Ako at si Debiao. Matagal na kaming magkasama. Parang kailan lang kaming kasal. Hindi nagtagal, pareho lang. Ang dami talagang alaala.
Tingnan mo, tingnan mo. Ito ang tunay. Maganda ang samahan. Di ba? Noon pa man ito, ako ang nag-ayos noon. Ang kasal nila. Sobrang bagay sila sa isa't isa. Talaga bang sa tingin ninyo, ay bagay kayo sa isa't isa? Kung may hindi kayo nagustuhan, sabihin nyo lang, huwag itago. Hindi ito maganda para sa inyong dalawa. Anong ibig mong sabihin? Dahil ayaw nyo namang magsalita, ako na lang ang magsasabi. Suchen, bakit mo hinawakan ang kamay ng pinsan ko? Bakit mo hinawakan ang kamay ng kasintahan ko? Gusto mo bang mang-uyam? Anak na babae, anong nangyari sa sugat mo? Ano bang nangyari? Malinaw na napalo ka. Sister Songjaya, meron ka pang ibang lugar sa katawan na may ganitong mga pasa, di ba? Ay naku, anak, ang tanga-tanga mo talaga. Binugbog ka. Kailangan mong sabihin sa nanay mo. Ikaw, nasa kumpanyang ito ka ba? Binubuli ka ba ng iba? Taong may kahihiyan. Magdudugo ang pagitan ng kilay. Lahat ng sugat kay Sister Songjaya. Ikaw yung manakit sa bahay na to. Kapatid na babae, sabihin mo lang sa amin kung may problema ka. Tutulungan ka naming ipaglaban. Talaga bang si kuya ang nanakit? Sige na nga, ikaw, Ludebiao. Noong pinakasalan mo ang anak kong babae, paano mo ako nasiguruhan? Si Debiao ay nakakaalam ng kanyang pagkakamali at kayang magbago. Sa hinaharap, silang dalawa ay maaari pa ring mamuhay ng maayos. Pinsan, kung muling mangahas ang lalaking ito, nasaktan ka, sabihin mo lang sa akin. Ako si Suchen, tutulungan kitang bumawi. Zhang Ting, pakinggan mo muna ako hanggang matapos. Ang pinsan mong ito, hindi rin siya mabait. Ano ibig mong sabihin? Kuya Debiao, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Kung kaya, magtiyaga na lang. Kung hindi kaya, magdiborsyo na lang. Huwag na nating palalain pa, para hindi na masaktan ang lahat. Songjaya, akala mo ba dati? Bakit kita pinapalo? Araw-araw sa bahay. Hindi pumasok sa klase. Hindi rin gumagawa ng gawaing bahay. Maliban sa paggasta ng pera. Ano pa ang magagawa mo? Kailan pa sa bahay may pagkain? Hindi ako ang laging nagluluto. Gusto ko lang. Uminom ng konti, ano ba? At Songjaya, nainom ka ba ng sobra minsan? At dinala mo ba ang kapitbahay? Sa kwarto mo? Hindi ko naman sinabing lalaki siya. Hindi ko sinabi kung lalaki o babae. Hindi ba ito parang kusang pag-amin? Sige nga, Songjaya. Hindi ko akalain na lihim mo akong niloloko. Kasama mo pa si Kuya Zhao sa kabilang bahay. Siya. Ano ba ang meron siya na wala ako? Nainom lang talaga ako ng sobra. Sige na, sige na. Huwag nang magsalita pa. Sa wakas, nakapagsabi ka rin ng tama. Kung hindi ako nagtrabaho sa negosyo ng alahas, hindi ko talaga mapapansin. Yung singsing na binigay mo sa kanya, ay peke. Yung singsing na binigay mo sa kanya. Ludibayaw. Ang simbolong ito, ng aming pangakong, kasal ay peke pala. Sa 7 taon na tayo nagsama, alin ang totoo? Gusto mong marinig ang totoo, di ba? Sasabihin ko. Kung hindi lang dahil sa pamilya noong una, pilit na pilit. Akala mo ba ikakasal ako sa taong katulad mo? Ikaw? Kayo? Ay naku. Anak na babae. Ay naku. Halika. Suchen. Ang pagbuwal na ito, parang medyo sobra na. Nakapayapa na. Sabihin mo na, mas mabuti para sa lahat. Laging pinipigilan. Darating din ang araw na sasabog ito. Kaya. Ito. Paano mo nalaman ito? Ngunit, ang bagay na ito, paano mo ito nalaman? Sa totoo lang, maaari kong malaman ang hinaharap sa pamamagitan ng pagtingin sa mukha. Talaga? Gusto mo bang? Tingnan mo ang aking hinaharap. Ay naku, please. Tingnan mo na, please. Sabihin mo sa akin. Ang iyong hinaharap, magiging asawa ko. Ay naku. Hahaha. Ay. Asawa. Kamusta ang pamilya ng ate mo? Baka nasa opisina ng mga serbisyong sibil na sila. Siguro ngayon, hindi na siya babalik para kumain. Oh. Ayos lang. Ginoong Lin. Mag-imbita ng salu-salo. Ang pamilya natin.
Kailangang magpadala ng kinatawan. Ay, Xiao Su. Nag-send na rin si Ginoo Lin ng message sa'yo, di ba? Totoo, nakipag-ugnayan si Ginoong Gu sa akin. Tayong mag-asawa, wag na nating puntahan pa sa lungsod, para makisali sa usapan. Hayaan na lang ang anak at si Xiao Su na pumunta ng magkasama. Ay naku, napakagandang ideya nito. Sa loob ng 2 taon, napagod ako sa mga pakikipag-ugnayan. Anak, kailangan mo ring matuto mula kay Xiao Su. Mag-aral ka ng mabuti. Makipag-ugnayan ka kay Ginoong Lin ng mas madalas. Sa hinaharap, matanda na si tatay. Ikaw na ang kailangang mag-asikaso ng negosyo. O ay, bakit ka ngayon nahihiya? Ginoong Lin, Ginoong Son, Ginoong Gu ang tagapamahala. Mga kaibigan, mangyaring umupo. Ginoong Lin, kamusta ang iyong kalusugan kamakailan? Salamat sa iyong lihim na reseta. Ang aking katawan ay lalong tumitibay. Ginoong Su, sige, matagal na kitang kilala. Iniinom kita ng isang tagay. Ay naku, hindi ako ganoon kagaling na manggagamot. Kundi, ang problema ni Ginoong Lin ay nagkataong alam ko kung paano gamutin lamang. Masaya rin ako na nakatulong ako kay Ginoong Lin. Ginoong Su, hindi ka ba? Sa event na Old Ma recognizes Jade, kumuha ng isang pinakamataas na uri ng emperador na berde na Jade ba? Talagang magaling ang mata mo. Swerte sa kamay. Talagang kainggitan yan. Narinig ko. Si Xiao Su, ibinigay mo yung mamahaling Jade na nagkakahalaga ng milyon. Bilang isang pulsera sa iba. Nasa kamay ng dalaga ng Zhang ang pulseras na ito. Maganda rin ang pagkakasundo nila. Sa tingin ko, ganoon din sila. Parang mag-asawa na magkaiba ang ganda at talino. Pagkatapos nilang magpakasal, magpadala ka sa akin ng imbitasyon. Siguradong dadalhan ko kayo ng regalo para sumuporta. Anak ni Zhang Duan. Si Xiao Su. Gusto mo bang tingnan ko? Talagang napakaangkop. Kung kayo ay nais, handa ang Lin na ayusin ito. Gagawan ko kayo ng kasal na pag-iinggitan ng lahat. Magandang ideya iyan, Ginoong Lin. Hayaan mong tumulong ang Lin sa pagdiriwang. Ang kasal ng mag-asawang sikat at maganda. Sana ay makasama rin tayo sa kasiyahan. Haha. Mga boss, huwag niyo na akong pagtawanan. Walang mali sa swerte kong ito. Hindi pa nga ako nagpo-propose kay isang ting. Haha, bata pa kayong mga bata. Ang dami mong pakiramdam na seremonya. Noong huli kayong nag-imbestiga tungkol sa kumpanyang binili ninyo, kamusta na ang pag-iisip ninyo tungkol dito? May konting hindi pagkakaintindihan kami dalawa. Personal kong nire-rekomenda ang isang tech stock, Mingzu Technology. Hindi ako sang-ayon. Sa tingin ko, mula sa pananaw ng interes, mas angkop ang pagbili ng bumabagsak na Shengteng. Mas akma ito. Boss Xiao Su. Anong palagay mo? Noong mga pagkakataong iyon, umaasa lang ako sa aking hula sa hinaharap. Kaka-invest lang. Ngunit ngayon ang opsyon na ito, hindi na kailangang hulaan ang hinaharap, ay maaari nang gawin. Ginoong Lin, tungkol sa pamumuhunan, kaunti lang ang alam ko. Tiyak na wala, 2 presidente, profesional. Ngunit, kung pipilitin, rekomenda ko ang Mingzu Technology. Ginoong Su, alam kong iniisip mo rin, na walang hanggan ang kinabukasan ng Mingzu Technology. Ngunit base sa mga katotohanan, ang pondo para sa pagbili ng kumpanya ngayong beses, ay ganito lang kalaki, lang ang halaga. Mas mataas ang panganib kung dagdagan pa ang pagbili ng Mingzu. Sobrang delikado. Sa totoo lang, mayroon akong paraan para makabili ng Mingzu Technology ng mas mura. Sabi pa nga na hindi na kailangang gumastos. Ano? Ginoong Xiao Su, palaging nakakagulat ka. Anong magandang plano mo? Sige, sabihin mo na. Libre ang pagbili. Hindi naman pwedeng ganun kadali. Kayo po ay sobra sa papuri. Sa totoo lang, hindi naman ganun karami. Lihim na sikreto. Napakadali lang gawin ang sinasabi ko. Dahil, kilala ko ang boss ni Mingzu, si Zhou Hao. At saka, ano pa? At saka pa, ang may-ari ng likod, ay ako. Mga boss, huwag kayong masyadong magulat na nakatingin sa akin. Hindi naman talaga ako isang malaking tagapag-ambag sa likod. Pero saktong lang, noong panahong iyon, napakahirap ng buhay ng Mingzu Technology. Gusto kong makakuha ng isang mapagkakatiwalaang investment. Noong panahon na ang Mingzu Technology, sa totoo lang ay tinatawag na How High Technology. Dati ay nagkaroon si Boss Su ng isang napakagandang investment. Parang nasabi lang kamakailan.
hindi marunong mamuhunan, ay nagpapakumbaba sa atin. Ito ay magandang bagay para sa Lin. Makakatuwang ng malakas ang Mingsu technology. Ang posisyon ng Lin ay mas magiging matatag. Ginoong Lin, mag-relax ka lang. Kayo ay makakatiyak. Kailangan kong magampanan ang tungkulin ko. Pagdating ng panahon, nasa bahay ka lang. Maghintay na lang ng magandang balita. Salamat sa tulong, Xiao Su. Sa edad kong ito, maaari pa rin akong makipag-ugnayan sa mga kabataang tulad mo na talino at galing. Talagang isang malaking swerte sa buhay. Yung may-ari ng Mingsu Technology ay isang talent din. Pagdating ng panahon, ipapakilala ko siya kay Chairman Lin. Kilala niyo ba? Mga Ginoo, may mga bagay pa akong aasikasuhin sa bahay. Kakausapin ko lang. Maagang batiin ang mga boss na sana'y magtagumpay ang negosyo at lahat ay yumaman. Hahaha. Ihahatid na kita sa pintuan. Uwi na ako. Alaynan. Yung sinabi mo lang sa hotel, maaari pa bang ituring na totoo? Anong sinasabi mo? Magpakasal tayo. Hindi dapat ganito ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay hindi. Nagsimula tayo sa pagkakakilala. At saka nagka-cruise ang landas natin. Magkakilala na kayo ng mabuti. Babalikan niyo pa ba ang kasal? Muling magpapakasal. Tatay, hindi mo ba? Kanina pa ba nakikinig ka ng nakikinig? Hayaan mo akong tingnan. Ito kayo, dalawang ito. Ang mga bata ang kulit talaga. Kahit na gusto nila pareho. Nakatago lang sila at hindi nagsasalita. Anong nangyayari? Kayo dalawa. Nagkakampihan sa paligsahan sa paglubog ng bangka. Kayo dalawa. Nagkakampihan sa paligsahan sa paglubog ng bangka. Su Chen, sasabihin ko sa'yo ng lihim. Si Zhang Ting, matagal nang may lihim na pag-ibig sa'yo simula pa noong nag-aaral siya. Ay, sa totoo lang, matagal na rin akong may gusto sa kanya. Tatay, mag-usap kayo muna. Papasok na ako. Tingnan mo, ang tanda na nila. Pero nahihiya pa rin. Siyang, sabihin mo kay Tito. Handa ka na ba? Tama. Tara, aalis na tayo. Sasama ako sa'yo. Pupunta tayo sa bahay mo para mag-propose. Tara. Oy, Kuya Zhang, paano ka nakarating dito? Umupo ka na, umupo ka na. Kapatid, huwag ka nang mag-alala. Nandito ako ngayon, dahil may magandang balita. Ay naku, anong magandang balita? Anong magandang balita, Kuya Zhang? Sabihin mo na para masaya tayo, at magdiwang tayo. Ang anak kong si Zhang Ting ay tumanda na rin. Ako'y nandito para mag-alok ng kasal. Ay, sige, sige. Ayos na ayos. Kung ganito ang sinasabi, hindi lang tayo magkapitbahay mula ngayon, kundi pati mag-anak na rin. Para kang mas lalong ikinaliligaya. Ay naku, may talento talaga ang pamilya namin. Matagal na kaming kakilala ni Zhang Ting mula pagkabata. Maganda rin ang relasyon nila. Kailangan ko talagang ipakita sa kapatid ko, na umihi at tumingin sa salamin. Hindi pa nga nagsasalita si Tio Zhang. Nagsimula ka na sa paglalagay ng ginto sa iyong mukha. Akala mo ba si Tio Zhang ay nandito para sa mga programang pangkaunlaran? Sa bahay nyo, dahil sa pagkakautang mula sa pagbili ng bahay. Nakikita kita, na gusto mo lang hilahin ang iba pababa, para punan ang butas sa inyong bahay. Nanay, huwag ka nang magpahiya dito. Huwag mo nang ipakita ang kahihiyan. Akala mo ba sa mga nakaraang pagkakataon? Hindi pa ba sapat ang mga nawala? Kuya Zhang, ang ibig mong sabihin ay, si Su Chen namin, ay magpapakasal sa anak mong babae. Para sa dalawang bata ang ibig sabihin. Kami bilang mga magulang, walang interbensyon. Ay naku, ang saya ng relasyon nyo. Ganon na lang. Magpapalit na ako ng pananalita. Tatawag na kitang bayaw. Tito Zhang, pag uwi mo mamaya, isama mo sina Zhang Ting at Tia.
Tara, kumain na tayo ng hapunan. CJ, pero, dapat mo nang baguhin ang tawag mo. Hahaha. Sa loob lang ng isang buwan, marami na ang nangyari. Huwag ka nang magsalungat pa. Marami pa kaming kailangang gawin, na hindi pa namin na ipapakita. Ang kasal ay isang malaking bagay. Hindi lang pwedeng suluhin ang salita. Anyway, nakatulong pa rin si Boss Lin sa kabilang side. Pwede pa rin tayong mag-isip. Saan kayo magbabakasyon ng honeymoon? Nakita mo na ba ang balita sa phone mo? Sa balita, inilabas ni Lin ang bagong anunsyo, na magpapakasal sila ng isang bagong mag-asawa. Sino ba ang bagong mag-asawa na ito? Napakalaki ng kasal nila. Hindi ko alam kung sino sila. Narinig ko lang, si Ginoong Lin, ay nailigtas ng lalaking iyon. Sobrang hanga ako sa ganitong kasaganahan. Hindi ko nga maisip kung gaano karangya ang kasal na ito. Puting buwan. Uminom din ng afternoon tea. Saan ka balak pumunta pagkatapos nito? Ang aking minamahal na puting buwan. Matagal mo nang lihim na crush ako. Hindi mo pa alam kahit saan ako gustong pumunta. Wala ka bang ideya?